Kabanata 121. Pinaghanda ang pagbangga ng sasakyan. Naisip ni Nicole, kung hindi ako anak ni Floyd Stanton, maraming beses na sana akong namatay. Namula ang mukha ni Keith. Ako ay isang wimp. Pero, I don't have a choice. I'm guilty as charged. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Tanong ni Keith. Halatang wala sa isip ko noon para masaktan si Nicole. Naisip niya. Tumingin si Nicole sa bintana at nakaramdam ng pagkainip. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at sinabi sa malamig at mapaglarong boses, "Wala ka bang pakialam sa mga hubad mo? Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka umalis sa paningin ko sa loob ng 3 segundo, gagawin kong isa kang viral sensation online sa ika-4 na segundo." Naninigas si Keith habang nanunuya si Nicole. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, tumalikod si Keith at tumakbo habang humihingi ng awa. Wag. Wag kang impulsive. Tama, nawala siya sa loob ng 3 segundo. Ngumisi si Nicole at ipinikit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay naglakad palayo sa kanyang mataas na takong. Pagkalabas niya ng bar, nakita niyang may nakatayo sa tabi ng kotse niya. Tumangala siya at nakitang walang iba kundi si Eric Ferguson. Siya ay naghihintay para sa kanya. Mr. Ferguson, wala ka na bang magandang gawin? Nagtaas ng kilay si Nicole. Ang kanyang mga mapupulang labi sa kadiliman sa kanyang paligid ay tila maliwanag at mainit, ngunit may dalang kaunting lamig. Di ba niya nakikita na ayaw kong makipag-deal sa kanya? Naiinip si Nicole. Nakasubsob ang kilay ni Eric, at madilim ang mga mata. Ang kanyang boses ay malambing at kaakit-akit. Nicole, gusto kong ipaliwanag sa iyo ang tungkol kay Wendy Quaid. Siya ay, wala kami sa uri ng relasyon na iniisip mo. Naisip niya na sa pagpapaliwanag nito sa kanya ng malinaw, mababawasan ang sama ng loob ni Nicole sa kanya. Nang marinig ni Nicole ang pangalang iyon, naiinip siyang sumimangot. Hindi na kailangan yan. Humakbang si Nicole at tinulak siya palayo sa kotse niya. Sumakay siya sa kotse at hindi man lang nagsuot ng seatbelt bago niya tinapakan ang pedal ng gas. Ilang sandali lang, napagtanto ni Nicole na may mali. Mababa lang ang throttle niya, ngunit ang bilis ay tumaas sa 120 kilometers per hour ng sabay-sabay. Ito ay lubhang hindi pangkaraniwan at simpleng hindi mapigilan. Mabilis na tumama sa gitna ng kalsada ang kanyang sasakyan. Pasado hating gabi na, kaya kakaunti lang ang mga sasakyan sa kalye, ngunit lubhang mapanganib pa rin. Natarante si Nicole at inapakan ang preno, ngunit walang sumasagot. Bigla niyang napagtanto na ang kotse ay ganap na wala sa kontrol. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Nicole ang manibela, ngunit ito ay nakalock. Wala sa ayos ang sasakyan. Ang dilim sa kanyang harapan ay tila sumenyas sa kanya at naghihintay na lumunin siya ng buo. Sa sandaling ito, tila malamig at nakakabulag ang mga streetlight. Hindi napigilan ni Nicole na kiligin. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kalapit sa kamatayan. Ang tanging mayroon siya ay gulat, takot, at malamig na pawis. Tumangala si Nicole at nakita niya ang isang malaking truck na biglang sumulpot 300 metro sa kanyang harapan. Nang mga sandaling iyon, blanko ang kanyang isip. Bumagsak. Isang kulay abong ulap ng alikabok at makapal na usok ang bumangon sa hangin. Isang sasakyan ang biglang hamarang sa harapan niya. Umalis ang sasakyan ng ilang dosenang metro ang layo bago biglang huminto. Sa pagkakataong iyon, nabasag ang ulo ni Nicole sa manibela. Ang kanyang airbag ay hindi tumugon, kaya't ang sakit ng buto lamang ang kanyang naramdaman sa sandaling iyon. Ang masangsang na amoy ng gasolina ay sumugod sa kanyang mga butas ng ilong habang tumutulo ang mainit na likido sa kanyang noo. Nicole. Isang lalaki ang sumigaw ng kanyang pangalan, at tila pamilyar ang boses na iyon. Pagkatapos noon, binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan, at dinala siya sa gilid ng kalsada. Si Eric Ferguson yun. Bakit ba siya balisa? Tama. Siya ang huling taong nakita ko ngayon, kaya kung mamatay ako, magkakagulo ang mga Ferguson. Tila medyo nanginginig ang mainit na kamay ni Eric habang hinahawakan ang sugat sa noo nito na para bang sinusubukan nitong kumpirmahin ang kanyang pinsala. Gayunpaman, ang kanyang paghipo ay nagparamdam sa kanya ng matinding sakit. Ang amoy ng dugo ang nagpabalik sa kamalayan ni Nicole. Parang hindi pamilyar ang yakap ni Eric at sobrang hindi siya komportable. Kung nangyari ito bago ang diborsyo, si Nicole ay na-flatter na humiga sa kanyang mga bisig. Nang imulat niya ang kanyang mga mata,
tila may mga snowflake na umaanod sa kanyang harapan. Buong lakas siyang bumangon at hinawakan ang pinto ng kotse para tumayo. Hinarang pala siya ng kanyang sasakyan sa pagrampa sa track. Kung hindi, malamang na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong imulat muli ang kanyang mga mata. Ang kanyang kotse ay sobrang deformed na ito ay naging scrap metal. Salamat. Nakakatakot at kalmado ang boses niya. Bukod sa sakit ng sugat niya sa ulo, tuluyan na siyang namula. Nicole, kailangan mong pumunta sa ospital. Medyo kinakabahan si Eric. Hindi siya pinansin ni Nicole at kinuha ang phone niya para tawagan si Logan. Pumunta ka kaagad sa kinalalagyan ko. Pinakialaman ang kotse ko, at nabangga ako. Dapat mong malaman kung sino ang gumawa nito bago bukas ng umaga. Pagkatapos niyang ibigay kay Logan ang mga tagubilin, ibinaba niya ang telepono. May bahid ng galit ang titig ni Eric. Kinuha ni Nicole ang isang tseke sa kanyang bag at ibinigay kay Eric. Mr. Ferguson, ang iyong sasakyan ay hindi hihigit sa 4 na milyon dolyar. Narito ang 10 milyon dolyar. Ang dagdag na 6 na milyon dolyar ay ang iyong appreciation fee. Nakatayo si Nicole sa ilalim ng liwanag. Ang dugo sa kanyang noo ay tumigas at ang kanyang mahabang buhok ay bahagyang magulo ngunit kahit papaano ay maganda pa rin siya gaya ng dati. Para siyang pinanganak, para maging isang kagandahan. Bahagyang lumukat ang mga sulok ng kanyang labi sa isang magalang at hiwalay na ngiti. Nanlamig ang tingin ni Eric, at lumubog ang mukha. Hindi siya nagabot para kunin ang tseke. Pilit na inilagay ni Nicole ang tseke sa bulsa ng kanyang suit jacket at hindi siya binigyan ng pagkakataong tumanggi. Mr. Ferguson, hindi ka naman maramaw sa pera mo noong nag-donate ako ng dugo. This time, it's my turn to return the favor. Pagkatapos noon, iniwan niya ang kanyang sasakyan at tumalikod na para umalis. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ako makapaniwala na kahit si Eric Ferguson ay magkakaroon ng araw na ito. Kaya ko pala talagang magtanim ng sama ng loob. Naunat ng streetlight ang kanyang figure. Panay ang mga yabag niya at hindi gaanong umaalog. Natural, hindi napansin ni Nicole ang pagsisisi sa mga mata ni Eric pagkatapos niyang ihagis ang pangungusap na iyon. Kabanata 122. Ang paghingi ng tawad sa kanya. Sa oras na ito, napakalaki ng opinyon ng publiko sa internet. Lahat ay nakaturo sa mga Ferguson para sa pang-aapi sa mahihina. Gayunpaman, ang pamilya Ferguson ay hindi tumugon sa tuktok ng bagyong ito. Kung tutuusin, magmumukha silang guilty kung maninindigan sila ng maaga. Ang Ferguson Villa. Ang villa ay maliwanag na naiilawan sa gabi. Lahat ng tao sa loob, maliban kay Old Master Ferguson, ay hindi nang ahas na huminga ng masyadong malakas. Noon, nang bumagsak ang mga presyo ng bahagi ng Stanton Corporation, nag-iisang nagawa ni Grant Stanton na bawiin ang sitwasyon. Ngayong gabi, ang stock market ay gumawa ng ibang direksyon na hindi optimistiko para sa mga Ferguson. Ang mukha ni Old Master Ferguson ay malungkot at labis na mapait. Galit na galit siya at lalo pang nagalit nang malaman niyang hindi pa umuuwi si Eric. Nasaan siya? Tanong ni Old Master Ferguson sa mayordomo habang malakas niyang hinampas ang kanyang tungkod sa lupa. Sagot ng mayordomo na may kaba. Hindi makontak si Young Master sa ngayon. Ang kanyang mga tawag ay hindi sinasagot, at ang kanyang katulong ay hindi sigurado kung nasaan siya. May mood pa siyang tumambay. 3 taon na siyang kasal ni Nicole at wala man lang napansing masama sa kanya. Napakalakas ng tibok ng puso ni Old Master Ferguson na parang anumang oras ay lalabas ito sa kanyang dibdib. Kung alam niya na si Nicole ay ang tagapagmana ng Stanton Corporation at na siya ay isang mahusay na kapareha para sa kanyang pamilya, hindi niya kinukonsinti ang paghihirap nito sa bahay. Not to mention the divorce, their marriage in itself was already a shocking event in the entire business circle. Tingnan mo kung anong nangyari ngayon. Pareho silang nawalan ng pera at ng tao. Bukod sa ganap na pananakit sa mga Stanton, nawalan din sila ng pamana ng kanilang pamilya. Sa pag-iisip nito, marahas na pinandilatan ni Old Master Ferguson sina Quinn at Ingrid, na natatakot na nakatayo sa tabi niya. Kayong dalawang walang utak. Hindi kayo nag-ambag sa pamilya at gumawa pa ng ganyang gulo. Nakatayo doon si Quinn na naaagrabyado. Dad, si Nicole ang nanloko sa lahat. Anong kinalaman namin? Nung pinakasalan niya si Eric, wala bang nag-background check sa kanya?
Napamura si Old Master Ferguson at napag-alitan. Well, you guys stole my emerald pipe. May pisngi ka pa para kausapin ako. Ang pinaka-naguguluhan sa kanya ngayong gabi ay ang kanyang pinakamamahal na emerald pipe ay nawala ng tuluyan. Mukhang maiiyak na si Queen. Nakatayo lang siya at nanatiling tikom ang bibig. Bilang kasabwat, natatakot si Ingrid na idawit ang sarili, kaya hindi siya nang ahas na magsalita. Biglang binasag ng mayordomo ang mapang-ipang katahimikang ito. Tuwang-tuwang sabi niya, "Young Master is back." Nakahinga ng maluwag sina Queen at Ingrid. Sa wakas, namumula ang mga mata ni Queen. Dahil ang kanyang asawang si Charles ay nagtungo sa ibang bansa para sa isang business trip, ang tanging makakatulong sa kanya ay ang kanyang anak na si Eric. Kung hindi, ang galit ni Old Master Ferguson ay magtatagal ng walang hanggan. Siya nga ay isang hindi kwalipikadong Mrs. Ferguson. Kinuha ni Old Master Ferguson ang isang mahalagang tasa ng tsaa at inihagis ito sa paanan ni Eric nang lumakad siya. Sa wakas alam mo na ang daan pabalik. Huminto si Eric sa kanyang mga yapek, tinapakan ang mga sirang piraso ng porselana, at mahinang sinulyapan sina Queen at Ingrid nang walang pagbabago sa ekspresyon. "Hinahanap mo ba ako?" Mahina ang boses ni Eric. Napatayo sa galit si Old Master Ferguson at tinuro si Eric. "Look at you've made. How do you explain this? How can you not know anything about Nicole? You were married to her for so long at wala man lang nakitang mali. Hanggang ngayon, I still. Hindi ko alam kung bakit ka nakipaghiwalay." Tense ang atmosphere. Matagal na panahon na ang nakalipas mula ng bomb attack ng ganito si Old Master Ferguson. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata at mukhang walang pakialam. "Hindi ko rin alam, pero hindi ba't itong hiwalayan ang hinihiling ninyong lahat? Kung hindi, bakit sila magiging masama kay Nicole?" Napahinto si Queen at nagmamadaling tumingin kay Eric. "Eric, mag-sorry ka kaagad sa lolo mo. Katunayan na niloko ni Nicole ang lahat. Hintayin na lang natin ang pagbabalik ng tatay mo. Mag-iisip tayo ng solusyon." Malamig na kinagat ni Eric ang kanyang mga labi. Huli na ang lahat sa oras na bumalik siya. Malamig na umungol si Old Master Ferguson. "Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Dapat nating gawin ang hiniling ng mga Stanton, humingi ng paumanhin." Kabanata 123. Magtrabaho at kumita ng iyong sariling pera. Nang maisip ni Eric ang imahe ni Nicole na naglalakad sa ilalim ng ilaw ng kalye na puno ng dugo, ang ulo at ang likod ay tila malamig at malungkot, hindi mapigilan ng puso niya ang kirot sa sandaling iyon. Alam niyang sobra-sobra ang utang niya rito at hindi na niya ito mababayaran. Sinaman siya ng tingin ni Old Master Ferguson. "Kung gusto kong humingi ng tawad, bakit pa ako magagalit? Ang paghingi ng tawad na ito ay magpapatunay lamang na siniraan namin siya. Mawawala ang ating mga stock at reputasyon ng kumpanya." Ingrid Ferguson echoed on the side, "Yeah, why should we apologize? We can just settle with them privately. There's no need to risk our family's reputation. So what if she's Floyd Stanton's daughter? Super superior ba siya sa lahat? We didn't pinilit natin siyang pakasalan sa ating pamilya, at hindi rin natin siya pinilit na makipaghiwalay, kaya bakit natin ipahiya ang ating sarili?" Kung humingi sila ng tawad, magiging katatawanan ang pangalan ni Ingrid sa Gentry Circle. Hindi niya magagawang ipagpatuloy ang pakikisalamuha sa kanila at tiyak na kukutsain ng lahat. Kaya, hindi sila maaaring humingi ng tawad. Sinalubong ng malamig na tingin ni Eric si Ingrid na ikinakunot noo niya sa takot. Mahina siyang ngumisi. "Fine. If you don't want to public apologize, then let's go to their door and apologize together." "Hindi pwede." Tumayo si Queen para tumutol. Noon, inaasikaso ni Queen si Nicole sa paligid at nasa itaas niya, kaya paano niya kusang loob na pumunta kay Nicole at yumuko ang kanyang ulo ng mapagkumbaba. Katumbas iyon ng isang sampal sa mukha niya. Tama na. Namula ang mukha ni Old Master Ferguson sa galit habang nakatingin kay Eric. Alam niyang ang apo niyang ito ay laging may natatanging kakayahan. Wala na bang ibang paraan? Wala. Malungkot ang mukha ni Eric. Utang nila ito kay Nicole at dapat ay matagal na silang humingi ng tawad. Pumikit si Old Master Ferguson at bumantong hininga. "Ikaw na ang mag-ayos." Sa sandaling ito, walang pagpipilian si Old Master Ferguson kundi magtiwala sa hatol ng kanyang apo.
Lolo. Nag-aatubili si Ingrid. Si Eric ay nagpunas ng malamig na tingin kay Ingrid at binalaan siya. Ingrid Ferguson, lagi mong tatandaan kung paano nawala ang pamana ng pamilya natin. Kung maglakas loob kang manggulo ulit, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng kahit isang sentimo sa amin sa hinaharap. Lumabas ka para magtrabaho at kumita ng sarili mong pera. Nagulat si Ingrid. Trabaho. Ako ang young lady ng pamilya Ferguson. Paano ako makakalabas para kumita ng pera tulad ng mga regular na tao? Hindi ba ako matatawa, Mom? Humingi ng tulong si Ingrid kay Queen, ngunit natakot si Queen sa kanyang anak. Bukod dito, nakibahagi siya sa pagkawala ng Emerald Pipe, kaya nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. Walang ekspresyon ang mukha ni Eric nang tumalikod siya para umalis. Tinawag siya ng lolo niya. Teka. Wala akong pakialam kung sinong babae ang kinakabit mo, pero mas mabuting layuan mo si Wendy Quaid. Galit na galit ang mga Stanton ngayon, kaya wala tayong pwedeng ipagsapalaran. Bukod dito, tahasang sinabi ni Nicole ang mga masasakit na salita kay Wendy sa anniversary gala. Ang pinakamahalaga ngayon ay ayusin ang relasyon ng dalawang pamilya. Nang marinig ito, umalis si Eric nang walang anumang reaksyon. Turn out, everyone misunderstood my relationship with Wendy. Not to mention Nicole. Sa sandaling umalis si Eric sa Ferguson Villa, tinawagan niya ang kanyang assistant na si Mitchell. Hindi naging mahirap para sa departamento ng PR na magsulat ng liham ng paghingi ng tawad. Ang naging hamon ay ang paninindigan ng Ferguson's Corporation dito. Ito ay isang abalang gabi. Kinabukasan ng tanghali, habang ang lahat ay nakalubog pa rin sa balita na si Nicole ang tagapagmana ng Stanton Corporation, isang liham ng paghingi ng tawad ay ipinadala sa pangalan ng Ferguson Corporation. Pangunahing nilinaw ng liham ang mga maling chismis ni Nicole na kumalat sa internet. Kasabay nito, humingi rin ng paumanhin si Eric sa kanyang pangalan dahil sa hindi pagpapahalaga sa kasal nila ni Nicole. Bigla na lang bumalik ang internet sa sobrang galit. Ito ay isang totoong buhay na palabas sa TV. Tahan na, ihanda ko na ang popcorn ko. So, aminado silang binubuli si Nicole. Indirectly inamin nila. Malinis ang budi ng ating Diyos sa Nicole. Simula nang ipahayag niya ang kanyang diborsyo at nagkaroon ng lakas ng loob na ihayag ang tunay na mukha ng ikatlong partido sa kanilang kasal, palagi akong nasa tabi niya. Kabanata 124. Nicole Stanton, ang domineering CEO. Stanton Corporation. Sa loob ng meeting room. Napatingin ang mga tao sa malalaking kuha na nakaupo sa ulo ng conference table. Tamad na nakaupo roon si Floyd Stanton habang nakapikit habang siguradong iniwan niya si Grant para mamuno sa pulong na ito. Ilang pambungad na salita ang sinabi ni Grant at nagsimulang ipakilala si Nicole. Hinawi ni Nicole ang kanyang buhok sa harap ng kanyang noo para itago ang sugat sa nangyari kagabi para hindi masyadong halata. Naniniwala ako na alam na ng lahat dito na si Nicole ay anak ng aking ama at kapatid ko. Siya rin ang pinakamalaking shareholder ng Stanton Corporation ngayon. Kaya't, ipinapahayag ko na si Nicole Stanton ay magiging Chief Executive Officer ng Stanton Corporation na epektibo kaagad. Naniniwala ako lahat ay walang opinyon tungkol dito, tama ba? Ang pinakamalaking namumunong shareholder. Ang kabuuang bilang ng shares mula sa lahat ng naruroon ay hindi man lang maihahambing sa shares ni Nicole. Kaya, walang nang ahas na magkaroon ng anumang opinyon tungkol dito. Sa pagbabalik tanaw, maraming mga direktor na naruroon ang napanatag na hindi nila sinunod ang pangunguna ni Mike Zelinsky sa pag-aalsa. Kung hindi sila uupo dito sa sandaling ito. Ang lahat ay lubos na nagpapasalamat sa pagtakas sa isang sakuna. Congratulations, Executive Director Nicole. Nagsimulang pumalakpak ang lahat at tinanggap si Nicole. Napangiti si Nicole at natuwa sa promotion niya mula Vice President Nicole hanggang Executive Director Nicole, espesyal na inayos ito ni Grant para magkaroon siya ng maayos na transition sa kanyang role bilang CEO. Gayunpaman, walang salungatan sa posisyon ni Grant bilang Pangulo. Hawak pa rin ni Grant ang malaking kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Kaya lang, si Nicole na ngayon ang namamahala sa mas malawak na hanay ng mga negosyo. Ano man ang mangyari, siya na ngayon ang dominanteng CEO na si Nicole Stanton. Paglabas niya ng conference room, sinalubong siya ni Logan at iniabot ang telepono. President Nicole,
Ito po ang apology letter na kalalabas lang ng Ferguson Corporation. Nagtaas ng kilay si Nicole. Kaya malapit na. Naisip niya na sa init ng ulo ni Old Master Ferguson, kaladkarin nila ito ng hindi bababa sa 10 araw o kalahating buwan. Pasimpleng sumulyap si Nicole, nagpakawala ng mahinang tawa, saka pinatay ang screen. Ang paghingi ng tawad ay talagang maarte. Nagawa nilang linawin ang kanyang iskandalo sa ilang salita at gumawa pa ng formal na pagsusuri sa kanilang kasal nang walang kahit kaunting emosyon at damdamin. Sa isang sulyap ay masasabi niyang gawa ito ni Eric. Kailangan ba natin ng tugon mula sa ating panig? Sinulyapan ni Nicole si Logan. Hindi na kailangang gumawa ng pahayag. Yes, ma'am. Gayun din, sinisimulan na ng J&L Corporation ang pagpili ng mga research program. Nais ni Mr. Lickman na ipadala ng 3 partido ang kanilang mga kandidato sa J&L Corporation hanggang sa matapos ang programa. Kapag nailabas na ang natapos na produkto, plano nilang agad na ipahayag ang mabuting balita sa mundo para sa pinakamalaking kalamangan. Tumanggo si Nicole. Nabuhayan siya ng loob nang maisip niya ang project ni J&L. Dahil ito ang unang proyekto mula noong nagsimula siyang magtrabaho sa Stanton Corporation bilang vice-presidente, pahahalagahan niya ito tulad ng sarili niyang anak. Napahinto si Logan at idinagdag, mayroon pa ring issue sa pagpili ng aming mga R&D candidates. Sa ngayon, hindi pa rin namin na-finalize ang mga kandidatong kwalipikadong sumali sa J&L's R&D team. Bakit hindi kami maglabas ng school recruitment notice para makita kung mayroon bang angkop na mga kandidato mula sa mga universidad? Napangiti si Nicole. No need. May naisip na akong kandidato. Masayang lumayo siya at tumingin kay Logan. Siguradong maraming bagay ang inayos ng kapatid ko para sa akin kamakailan. Kung kaya mo, subukang itulak ito. Gusto kong lumahok sa pagpili ng J&L research program na ito mismo. It'll be a bummer kung ninakaw ng Ferguson Corporation ang pagkakataon kapag hindi ako tumitingin. Hindi iko-kompromiso ni Nicole ang anumang bagay na may kaugnayan sa mga interes ng kanyang kumpanya. Hindi nang ahas na tumutol si Logan at sinabing, "Yes, ma'am. By the way, gusto mo bang tingnan ang listahan ng mga Reg Along na bili mo na ipapamahagi sa mga staff?" Umiling si Nicole. Maaari ninyong ayusin ito ayon sa inyong nakikita. Anyway, ang tanging responsibilidad niya dito ay ang paggastos ng pera. Napatigil si Logan. Okay na ba ang sugat mo? Walang nakakaalam tungkol sa kanyang pinsala maliban kay Logan. Kung hindi sana pinilit ni Nicole ang sarili na dumalo sa pulong na ito. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Nicole ang sugat. It's fine. I've seen the doctor. It's just a minor scrape. I'm not that fragile. Ang ulat ng investigasyon ay inilagay na sa iyong mesa. Kailangan ko lang ng pangalan. Na-curious si Nicole na malaman kung sino ang gustong patayin siya. Wendy Quaid, sagot ni Logan. Kinawit ni Nicole ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti at hindi umimik. Kabanata 125. Regalo sa diborsyo. Natuwa si Gerard Lickman nang malaman na personal na darating si Nicole at tinawagan siya. President Nicole, mangyaring dalhin ang munting taksil pagdating mo. Nami-miss ito ng lahat. Sagot ni Nicole. Oo naman, walang problema. Sa ganitong paraan, makakapatay si Nicole ng 2 ibon gamit ang isang bato. She could rely on Tiger to capture the hearts of J&L's team and she would not feel so bored over there. Inilibing ni Nicole ang sarili sa trabaho hanggang sa gabi nang bumukas ang mga ilaw sa kalye at habang ang mga bituin ay tumatama sa kalangitan sa gabi. Iniunat niya ang kanyang likod at kinuha ang kanyang pitaka. Nang makitang bukas pa rin ang ilaw ng opisina ni Grant, medyo nakonsensya siya dahil napakadali niya bilang CEO, lalo na kung ikukumpara sa kanyang kuya. Kumatok si Nicole sa pinto at pinasok ang ulo, nakangiti sa taong nasa video conference pa. Mahinahon niyang pinakinggan ang ulat ng kabilang partido sa isang wikang banyaga at masusing nakuha ang lahat ng mahahalagang punto. Sumulyap ito sa kanya at itinuro ang isang upuan, saka ipinagpatuloy ang pagpupulong. Inilabas niya ang kanyang dila at masunuring pumunta sa upuan, nakikinig sa pag-uusap ni Grant at ng kabilang partido. Parang nasa mahirap na sitwasyon ang Ferguson Corporation. Nang matapos ang pulong, ibinaba ni Grant ang telepono.
Itinaas ni Nicole ang kanyang ulo, bahagyang naguguluhan. Ilulunsad ba ng aming kumpanya sa Europa ang parehong mga produkto tulad ng Ferguson Corporation? Tumango si Grant. We have the same quality and we're fighting a price war. Siguradong matatalo ang mga Ferguson. This was unmistakable targeted business competition. Bahagyang kumunot ang noo ni Nicole. Naglabas ang Ferguson Corporation ng liham ng paghingi ng tawad ngayon. Alam ko, nabasa namin ito ni tatay, ngunit ang kanilang paghingi ng tawad ay pangalawa at walang silbi kumpara sa pinsalang idinulot nila sa iyo. Si Eric Ferguson ay napakatalino. Nang mailabas ang liham ng paghingi ng tawad, ang mga presyo ng share ng Ferguson Corporation ay tumigil sa pagbaba. Ang maliit na pagbabang ito ay irrelevant to them, parang wala namang nawala sa kanila. Ngumiti si Grant at tumingin sa kanya. Ano, may balak ka bang manlambot sa kanila? Hindi pwede. Malamig na ngumuso si Nicole. Ang kanyang puso ay gawa na ngayon sa bakal at hindi na mapalambot. Hindi lang din dahil dito. Ang market share natin sa ibang bansa ay palaging pantay-pantay na nahati sa Ferguson Corporation. Simula nang makuha natin ang pagkakataong ito, kailangan nating samantalahin ito. Huwag kalimutan, tayo ang unang pumasok sa European market at ikaw ang nag-iisang dinala ang aming negosyo sa Europa at inilagay kami sa mapa ay ginagaya lamang ng Ferguson Corporation ang iyong modelo upang bumuo ng pangalawang kalakaran sa negosyo. Biglang naalala ng sinabi ni Grant si Nicole. Natahimik siya saglit. Halos nakalimutan na niya ito. Sa mundo ng negosyo, walang tama at mali. Hanggat nasa loob ng balangkas ng batas, lahat ay may karapatang makipagkumpetensya. Nitong nakaraang 3 taon ay nakalimutan niya ang kanyang halaga. Siya ay minsang nag-iisang nakabasag sa European market at nag-set up ng negosyo ng Stanton Corporation doon sa loob ng 1 taon. Sila ang naging nangungunang at pinakakilalang tatak ng Medianian sa Europa. Iyon ang milagrong nilikha ni Nicole. Ngayong naalala niya ang kanyang mga nagawa noon, napuno ng luha at pagsinta si Nicole. Kinabukasan, mag-isang pumunta si Nicole sa airport para may sunduin. Sa VIP waiting room. Tuwang-tuwang tumakbo papasok si Nicole at nakita niya ang gwapo, cool, reserved, at maamo na lalaki na may kakaibang ugali na nakaupo sa tabi ng bintana. Mukha siyang hindi maabot kaya natural na titingin sa kanya ang mga tao. Tumakbo siya at tinakpan ang mga mata niya mula sa likuran. Hulaan mo kung sino. Walang magawang hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Nicole. Mav. Binigyan siya ni Nicole ng isang malaking yakap sa oso. Ang taong ito ay isang world-class na nangungunang physicist. Sa edad na 17, nanalo siya ng Breakthrough Prize, na isang nangungunang parangal sa agham. Wala pang nakakamit nito sa murang edad. Ang kanyang mga papeles ay naipublish sa prestihiyosong mga journal at ay gaganapin sa mataas na pagsasaalang-alang. Marahil dahil ang taong ito ay nagniningning ng maliwanag sa kanyang sarili na walang sino man ang nag-abala upang siyasatin ang kanyang background. Kaya, walang nakakaalam na siya, sa katunayan, ang pangalawang anak ni Floyd Stanton, si Maverick Stanton. Napatingin si Maverick kay Nicole at nakita niyang ganoon pa rin siya sa dati. Inabot niya ito at hinawakan ang noo niya. Umiling si Nicole at kumunot ang noo sa kanya. Anong ginagawa mo? Nasaktan ka. Medyo malungkot ang mukha ni Maverick. Hindi sinasadyang nabangga ako sa pader. Nagsinungaling si Nicole. Walang alinlangan na tumango si Maverick. Walang silbi. Naglakad at nag-usap ang magkapatid. Maverick asked insouciantly, I heard you got married. Mahigit 5 taon siyang nasa ibang bansa at nagsaliksik sa ilang laboratorio, kaya't paminsan-minsan ay nakikipag-chat siya kay Kay sa kanyang oras ng paglilibang. Tila nagalit ang buong pamilya sa kasal ni Nicole. Naglabas si Maverick ng bank card sa kanyang bulsa. Ito ang premyong pera mula sa lahat ng mga awards na napanalunan ko. Ayan, kunin mo bilang regalo sa iyong kasal. Ang lahat ng premyong pera ay isang astronomical sum. Ang pangalawang kapatid ni Nicole ay hindi kailanman nag-aalaga ng pera at palaging ibinibigay sa kanyang nakababatang kapatid na babae ang lahat ng premyong pera na nakuha niya mula pagkabata. Napakurap si Nicole. Kakahiwalay ko lang. Oh, kung gayon ito ay iyong divorce gift. Tahimik na ibinaba ni Maverick ang kanyang ulo at kinaladkad ang kanyang mamahaling malita pasulong. Walang ekspresyon ang mukha niya na parang walang pakialam.
Kabanata 126. Ang aking ex-husband ay patay. Humajejek si Nicole at lumapit kay Maverick. Mav, please give me a favor as a gift instead. Ano ito? Mayroon akong isang proyekto na nagsasangkot ng artificial intelligence. Dahil ikaw ang pinakamahusay na eksperto doon, maaari mo ba akong tulungan sa isang bahagi nito? Sinipsip ni Nicole ang kanyang pangalawang kapatid. Si Maverick ay isang pambansang kayamanan. Kung hilingin niya sa kanya na sumali sa proyekto, ito ay talagang isang maliit na aksaya ng kanyang talento. Gayunpaman, sa ikalawang pag-iisip, magiging isang pag-aaksaya din na hindi gamitin ng husto ang kanyang henyong kapatid. Tumango si Maverick. Sure. I have a month vacation. Is that enough? Syempre, tama na. Kinuha ni Nicole ang bank card kay Maverick at iwinagayway ito sa kanyang mukha. Then I'll take this too. Salamat, Mav. Hindi nakaimik si Maverick. Sa hindi kalayuan, dalawang matangkad na lalaki ang magkatabing naglalakad sa likod ng magkapatid na Stanton. Dumating sila para mag-poach ng international talent, kaya naghintay sila doon buong gabi. Bakit hindi pa nagpapadala ng mga larawan ang katulong? Napaisip si Keith Ludwig. Napatingin si Keith sa babae at tinapik ang balikat ni Eric. What a coincidence. Nicole, hindi ba? Sa tabi niya ay isang lalaking hindi pa nila nakita. Ang lalaking iyon ay mukhang kalmado at desente na may cool na ugali, hindi siya mukhang negosyante, ni hindi siya mukhang ordinaryong tao sa unang tingin. Kasunod ng line of sight ni Keith, nakita ni Eric ang side profile ni Nicole. Nakalugay ang mahaba at alon-alon niyang buhok at nakasuot siya ng mahabang black halter dress na may stilettos na mas lalong naging balingkinitan ang kanyang mga binti kaysa dati. Napaka-elegante at masayahin niyang tingnan habang nakangiti ng matamis sa lalaking katabi niya. Walang kamalay-malay na naglakad si Eric para lang marinig niya ang usapan nila at ang kaaya-ayang boses nito. Bakit biglaan ang hiwalayan? Tanong ni Maverick. Dahil namatay siya, walang iniisip na wika ni Nicole. Oh, walang emosyong tumango si Maverick. Gumalaw ang mga yapik ni na Eric at Keith, at biglang nanigas ang kanilang mga katawan. Hindi na nakaimik ang lalaking di umano'y patay na. Matagal na nakatitig lang si Eric sa likod ni Nicole pero parang hindi niya napansin. Tumawa si Keith at tinapik ang balikat niya. Huwag kang tumingin, patay ka na. Sa wakas ay pumasok na ang mga larawan. Tumingin sa ibaba si Keith at paalalahanan na sana si Eric tungkol sa kanilang layunin sa pagpunta rito. Dahil dito, nanigas ang kanyang katawan nang makita ang larawan. Malinaw na ang lalaking katabi ni Nicole. Napasigaw si Keith kaya naman kumunot ang noo ni Eric at nasilip ang litrato. Mukha rin siyang gulat na gulat. Nang marinig ang sigaw, napalingon si Nicole at napakunot ang noo nang makita ang 2 taong iyon. Anong swerte? Isang pambansang kayamanan ang lilito sa harap natin ng ganoon. Napaisip si Keith. Naglakad paarap si Keith at pilit na ngumiti. Nagkataon lang, Miss Stanton. Ito ay... Napasulyap siya sa lalaking katabi ni Nicole at hindi napigilan ang excitement. Isa siyang alamat na ngayon ko lang narinig. Ang taong hinihintay natin dito sa hating gabi ay kukunin na ni Nicole. Ano pa? Mukhang magkakilala sila. Kalmadong tumango si Maverick. Hello, Sonner ang pangalan ko. Iyon ang kanyang pseudonym at ang kanyang iba pang pagkakakilanlan sa publiko. Walang nakarinig tungkol dito, ni hindi nila ito nakilala. Nagtaas ng mata si Nicole at tumingin kay Keith. Are you guys stalking me? Bakit nakikita kita kahit saan ako magpunta? Si Keith na biglang inatake ay binawi ang kamay at pilit na ngumiti habang dinedepensahan ang sarili. Kukulitin ba ako ni Nicole kung sasabihin ko ang totoo? Kung hindi, palalampasan ko ang pagkakataong ito. Talagang hindi ka namin ini-stalk. Dumating lang kami para sunduin ang isang kaibigan. Nagkataon lang. Miss Stanton, kung ayaw mo akong makita, mawawala ako ngayon. Si Keith mismo ay nagtataka kung bakit siya umaasta kay Nicole kasama si Eric sa likuran niya. Inalis ni Nicole ang tingin niya. Pagkatapos ay bilasan mo at umalis ka. Okay, sabi ni Keith sabay talikod. Pagkaraan ng 2 hakbang, nakita niya si Eric na paakyat mula sa likuran. Malamig at masungit ang mga mata ni Eric habang humakbang pasulong. Ang tingin niya sa noo ni Nicole ng ilang segundo. Tumingin siya sa lalaki sa tabi niya at biglang nagtanong, Sonner, are you guys friends?
Tumango si Maverick, na kilala rin bilang Sonner, at natural na inakbayan si Nicole. Oo naman. Best friend ko siya. Hindi siya nagsinungaling. Kung tutuusin, sa karakter ni Maverick, mayroon siyang kabuuang 3 kaibigan mula pa noong bata siya, na pawang mga kapatid niya. Let's go. Walang pakialam na sabi ni Nicole at hinawakan ang braso niya para umalis. Hindi man lang niya nilingon si Eric. Kabanata 127. Alba White Truffle at Patatas. Napabuntong hininga si Keith Ludwig. Sok. Wala na tayong chance. The Great God Maverick and Nicole actually know each other and even have such a good relationship. Kumpidensiyal ang balita sa pagbabalik ni Maverick. Upang maging tumpak, ang kanyang itinerary ay ganap na naiuri. Iyon ay dahil ang kanyang pagkakakilanlan ay masyadong sensitibo. Gumastos sila ng malaking pera sa international black market para lang makabili ng impormasyon tungkol sa flight ni Maverick, at nawala ito ng ganun-ganun lang. Malamig na tinignan ni Eric si Keith at umalis. Bumalik sina Maverick at Nicole sa mansyon ng Stanton. Bago sila bumaba ng sasakyan, narinig nila ang butler na nagutos sa isang kasambahay na maglinis ng garden, bukas pati na rin ang panaghoy ni Kai at ang galit na dagandong ni Floyd na nagmumula sa i-evening room. Saglit na tumayo si Maverick sa pintuan at tumingin kay Nicole. Maghanap ng lugar para sa akin, sa isang lugar na tahimik, mas mabuti na walang nakatira sa paligid nito. Kumurap-kurap si Nicole at walang malay na bamulong, isang haunted house. Ayos din yan. Ayos lang basta walang tao sa paligid ko. Napaisip si Maverick. Pagkabukas ng pinto, tumakbo si Kai at muntik pang mapatalon si Nicole. Sa wakas nakabalik ka na. Iligtas mo ako. Ngumisi si Nicole at magsasalita na sana nang makita ni Kai si Maverick. Nabigla siya. Mav. Bihira ang ngiti ni Maverick. Munting Kay. Ano ka ba? Nawala sa isang iglap ang masayang ekspresyon ni Kai. Ilang beses ko na ba kayong sinabihan na wag nyo akong tawaging Little Kay? Parang minamaliit nila ako. Sino ta? Sabi ni Floyd sa matunog na boses sabay labas na may hawak na baseball bat. Nang makita si Maverick, excited na lumapit si Floyd. Mav. Tinanggap ni Maverick ang mga yakap ng 3 lalaki sa pamilya. Si Grant ang pinakapidyo sa sarili, ngunit hindi pa rin niya maitago ang nakataas na sulok ng kanyang mga labi. Excited na inutusan ng mayordomo ang isang tao na maghanda ng pagkain at maglinis ng isang silid para kay Maverick. Pagkatapos ng 3 taon, sa wakas ay nagkabalikan ang buong pamilya. Kumunat ang noo ni Nicole sa gulo ng bahay. Anong nangyayari dito? Sa pagbanggit nito, muling nagalit si Floyd. Inutusan ko ang iyong pangatlong kapatid na lalaki na magluto, ngunit ito ay itinapon ng aking treasured Alba White Truffle at nagsinungaling sa akin na nagsasabi na siya ay nagtapon lamang ng isang deformed na patatas. Tumayo si Floyd gamit ang kanyang bat at lumapit kay Kai, labis na nag-aatubili na pakawalan siya. Dapat bugbugin ko ang tanggang ito ngayon. Kalmadong umupo si Grant at tumingin kay Maverick. You're staying. What's your next step? Kinuha ni Maverick ang baso ng sparkling water mula kay Mr. Anderson at humigop ng kaunti. Nagpadala sa akin ng imbitasyon ang National Laboratories, kaya nagpa siya akong pumunta doon, ngunit makalipas ang 1 buwan. Ang National Laboratories ay isang pambansang level na instituto ng pananaliksik na may mga pasilidad na pangmundo at makabagong kagamitan. Maraming mga henyo sa pisika ang nabigong makapasok dahil mahirap ang kompetisyon. Para kay Maverick, matagal na niyang pinag-iisipan ito bago tuluyang tinanggap ang alok. Tumango si Grant at nagpahayag ng pagsang-ayon sa desisyon ni Maverick. Tapos ngayong buwan, sumingit si Nicole. Nangako si Mav na sasali siya sa research and development ng project ng J&L. Sa ganitong paraan, hindi natin hahayaang pangunahan tayo ng J&L Corporation at tiyak na manggana tayo. Nanigas ang mukha ni Grant. Ang natulala niyang tingin ay bumaon kay Maverick at kahit papaano ay naawa siya sa pangalawang kapatid. Then, I wish you success. Ang ganitong maliit na proyekto ba ay katumbas ng oras ni Mav? Talagang magagamit ng kapatid na ito ang anumang bagay. Napaisip si Grant. Makalipas ang ilang araw, nakapagpahinga ng mabuti si Maverick, kaya nagsimulang maghanda si Nicole para sa kanilang paglipat sa J&L Corporation. Maganda lang ang panahon noong umagang iyon, at medyo malamig ang hangin.
Kinaladkad ni Nicole si Maverick palabas ng pinto at pinuntahan muna si Tigger sa apartment niya. Narinig ni Tigger ang kaguluhan at tuwang-tuwang tumalon sa mga bisig ni Nicole. Mama, miss na kita. Niyakap ito ng mahigpit ni Nicole at nagsisi na hindi niya naibalik si Tigger sa mansyon. I miss you too, Tigger. Hindi mo naman ginulo ang bahay ah. Tumingin si Nicole sa paligid at nakitang wala itong batik. Alam ng matalinong maliit na tigre na ito kung paano gamitin ang matalinong kasangkapan ng kanyang tahanan. Mayroong kahit ilang mga bagong parsela na mukhang maliliit na gadget sa paligid ng bahay. Medyo nagulat siya. Binili mo ba ito? Humawak si Tigger sa mga bisig ni Nicole at tumahimik na sumagot, I used credit. Napatulala si Nicole at tumawa ng malakas. Binuhat niya si Tigger at bumalik kay Maverick. This is Tigger. Tigger, this is my second brother. Ipinikit ni Tigger ang kanyang mga mata habang kumikinang sa tuwa. Wow! Ang dakilang Diyos! Mahal na mahal kita! Agad na tinakpan ni Nicole ang bibig nito. Shut up! Huwag kang ang nakakahiya. Bahagya itong sinulyapan ni Maverick, kinuha ito gamit ang isang kamay, at pinagmasdan. World-class na quantum physics system, malakas na kakayahan sa pag-aaral, kakayahang ayusin ang temperatura at mga antas ng kahalumigmigan nito ayon sa kapaligiran. Sino ang nagbigay sa iyo ng bagay na ito? Ito ang babaeng nag-add sa iyo, si Molly Stewart. Ipinalit ko ang numero ng iyong telepono para dito. Bahagya siyang sinulyapan ni Tigger si Maverick. Kapatid ko rin ba kayo? Kabanata 128. I call the shots. Molly likes you a lot, so she must have uploaded your information into Tigger's brain, hence this reaction. Siya nga pala, kasama din siya sa research team ng J&L, kaya malapit mo na siyang makilala. Walang pag-aalinlangan na hinagis ni Maverick si Tigger kay Nicole, na maingat na sinalo ito. Tigger, puntahan natin si Molly. I want the great God to hold me. Nagpumigla si Tigger sa mga bisig ni Nicole at agrabyado niyang tanong. Hinding-hindi matatanggihan ni Nicole ang anumang hiling nito, kaya pinuntahan niya si Maverick. Ikalawang kapatid. Sanay na si Maverick na makakita ng mga ganitong alrobot at malinaw na hindi siya nahuhumaling kay Nicole dahil wala siyang gaanong emosyon sa mga bagay na maaari niyang gawin. Para sa kanya, isa lang itong makina. Pagdating nila sa J&L Lab, si Tigger agad ang naging focus ng crowd. Munting traidor, namiss mo ba kami? Itinaas ni Tigger ang kanyang ulo at nagbigay ng mapagmataas na ungol. Sino kayong mga tao? Walang imak ang karamihan. Pagkatapos noon, may nagdala kay Tigger kay Molly Stewart. Pagkatapos ay pinangunahan ni Gerard Lickman ang kanilang grupo ng 7 sa paunang natukoy na lokasyon. Habang papunta doon, tinitingnan ni Gerard si Maverick paminsan-minsan at sinabing, medyo pamilyar ang ginoong ito. Bago magkaroon ng pagkakataon si Nicole na ipakilala siya, nagsalita si Maverick, my name is Sonner. I don't know you. Tumanggo si Gerard at nagtaas ng kilay. Mukhang hindi siya nasaktan doon at sinabing, recent graduate ba siya? Di bale, dapat magaling siya simula nung dinala mo siya. Hindi nagkusa si Nicole na banggitin na gusto niyang ipadala si Maverick sa core R&D team. Hindi siya interesado sa kanilang mga lihim ng kalakalan, ngunit hanggat maaari niyang maunawaan ang pinakabagong mga pag-unlad, nakamit na niya ang kanyang layunin. Sa makatuwid, hindi kailangang ilantad ang pagkakakilanlan ni Maverick. Pagkababa niya ng sasakyan ay nakita ni Nicole ang isang grupo ng mga tao na naglalakad palapit sa kanila. Si Eric Ferguson ay mukhang malamig at marangal habang pinamumunuan niya ang isang grupo ng 7 o 8 tao. Lumapit si Gerard at sinabing, nagkataon lang na ang 3 partido na namamahala sa proyektong ito ay tayong 3 ang mga boss. Mr. Ferguson, bihira na ikaw ang personal na namumuno sa iyong koponan sa pagkakataong ito. Nang marinig niya ito, nairita na si Nicole. Gayunpaman, ito ay negosyo, kaya kailangan niyang tingnan ang malaking larawan. Bahagyang dama po ang tingin ni Eric kay Nicole at dama po kay Gerard. Nakita ko na ang lokasyon. I'll make my own arrangement for other necessities. Since everyone's here, let's begin. Pumasok si Nicole na walang balak batiin siya. Si Eric ay sumulyap sa gilid at pinanood siyang papaalis ng makahulugan. Umakyat si Gerard at tinapik ang balikat ni Eric, nakangiti ng mapaglaro. Don't look.
She's now President Nicole at mas malabong lumingon. Ikaw naman. Are you starting to regret it? Nilaybot ng malamig na tingin ni Eric si Gerard. Mabagsik ang tono niya habang sinasabing, mind your own business. Tumawa si Gerard at umiling. Do you dare to say that your personal involvement in this project is not because of her? Noong una, hindi inakala ni Gerard na magkakabalikan ang dalawang dating, ngunit simula noong araw na iyon nang yayain siya ni Eric na yayain si Nicole na kumain bilang kahalili niya, naramdaman niyang may mali. Pagkatapos, nadaman niya na ang kanyang iniisip ay medyo mapangahas bakit babalik si Eric Ferguson sa isang dating. Tinanggihan ni Gerard ang ideyang ito. Gayunpaman, ang pagkakita kay Eric dito sa sandaling ito ay nagduda na naman siya. Magkatabing naglakad ang dalawang lalaki. Bahagyang kumunot ang noo ni Eric at nagtanong, mayroon ka bang listahan ng mga taong kumakatawan sa Stanton Corporation? Oo. Ipinadala ito ni Gerard kay Eric sa kanyang telepono. Ang impormasyong ito ay hindi pa rin confidential. Sonner, kilala mo ba kung sino ito? Casual na sumagot si Gerard, a fresh grad, I guess. Natahimik si Eric at hindi na nagsalita pa. Talagang may kakayahan si Nicole na kumuha ng eksperto sa antas ng bansa na lumahok sa isang proyekto sa negosyo, at napakadali. Hindi inaasahan. Napaisip si Eric. Sinadya din ni Eric na i-poach si Maverick para lumahok sa proyektong ito. Kasama si Maverick, siguradong panalo ang proyektong ito. Naisip niya, I guess it's a coincidence. Napansin ni Gerard na kakaiba na papansinin ni Eric Ferguson ang isang estudyante. Nang makarating sila sa conference room ay nakita ni Eric sina Nicole at Sonner na magkadikit habang nag-uusap na ikinakunot ng noo niya. Lubhang hindi komportable ang kanyang puso. Bakas sa kilay ni Eric ang inis habang papasok na may malungkot na mukha. Dahan-dahan siyang naglakad at umupo sa tapat ni Nicole. Nang makita ito, agad na naintindihan ni Gerard. Umupo si Gerard sa main seat at huminto sandali. Sa ngalan ng J&L Corporation, nais kong opisyal na salubungin ang pagdating ng aming dalawang kasosyo. Tungkol sa proyektong pananaliksik na ito, ang Ferguson Corporation ay nagpadala na ng kanilang mga tao upang lumahok sa mga follow-up na gawain. Miss Stanton, na gumagawa balak mong kumatawan sa iyong panig. Ngumiti si Nicole at tumingin kay Maverick na nasa tabi niya. Sonner, I'll leave this to you. Marahang hinawakan ni Nicole ang manggas ni Maverick na medyo ugali niya. Si Maverick, pagkatapos ay tinapik ang likod ng kanyang kamay na pamilyar. Napansin ni Eric ang mga kilos nila, kaya lalong kumunot ang kanyang noo. Tumango si Gerard. Okay, makikilala niya si Molly Stewart saglit. Biglang tinanong ni Eric ang kanilang desisyon sa malamig na boses. Hindi lahat ay kwalipikadong lumahok dito. Inangat ni Nicole ang mga talukap ng mata niya. I call the shots here. Kabanata 129. Walang alam, mabagal, at walang talento. Ang kapaligiran ay tumahimik ng ilang sandali. Sa kabutihang palad, hindi ito itinuloy pa ni Eric Ferguson. Binago ang paksa upang matukoy ang direksyon ng proyekto. Ang pulong ay tumagal ng mahigit 1 oras, at nagsimulang umulan sa labas. Nang makalabas na ang lahat, sunod-sunod silang sumakay sa kanilang mga sasakyan. Dahil ang mga hakbang sa pasukan ay nasa mababang lupain, isang pool ng hindi gumagalaw na tubig ulan ang naipon doon. Huling nag-walk out si Nicole. Suot niya ang kanyang custom-made na manolos na hindi kapani-pani walang makinis at katangi-tangi, kaya nag-aalangan siyang tumayo sa hagdan. Ang luxury car ng Stanton Corporation ay pumaroda hindi kalayuan sa mga hakbang. Ang driver ay hindi makalapit kahit na gusto niya. Napansin ni Maverick ang ekspresyon ng kapatid. Dahil isang payong na lang ang natitira, nakaugalian na itong kinuha ni Maverick at isinandal sa ulo ni Nicole. San tayo? Parang sanay na siya sa pagiging alipin niya. Ibinaba ni Nicole ang kanyang ulo at itinuro ang kanyang mga daliri sa paa habang sinasabing may panghihinayang, malalagas ang mga brilyante sa sapatos na ito kapag nabasa ito. Narinig ito ni Maverick at napatingin sa kanya. Nakita niyang nakasuot ito ng mixing palda ngayon na hindi akma sa pagbubuhat dahil ang pagsundo sa kanya ay nanganganib na malantad siya. Kaya, hinubad niya ang kanyang pasadyang suit jacket at itinapon ito sa lupa sa harap niya. Itinukod niya ang payong sa ibabaw ng kanyang ulo,
Bumaba ng 2 hakbang, at inilahad ang kanyang kamay habang sinasabi ng may matinding pasensya, ngayon ay hindi na ito mababasa. Tara na. Napabuntong hininga si Nicole at naisip na siya lang ang makakagawa nito. Sa tingin ko iyon lang ang paraan. Ipinatong niya ang kamay sa palad ni Maverick, tinapakan ang mamahaling jacket nito, at sumakay sa kotse. Ang driver, na nakakita ng eksenang ito, ay lihim na nalungkot para sa kanyang sarili at naisip, huwag mo akong paalisin sa trabaho dahil sa aking kasanayan sa pagmamaneho. Nakita rin ng 2 pang tao ang eksenang ito. Umiling si Gerard Lickman. Ngayon sa wakas ay nasaksihan ko na kung gaano kakulit ang isang prinsesa. Baka may pakialam pa siya kung ang hangin sa paligid niya ay hindi sapat, ngunit tinatrato mo siya na parang dumi. Nakatitig si Eric sa sasakyan na may lumubog na mga mata at binigyan siya ng malamig na tingin. Lihim siyang nanggigigil nang malaman niya ang tunay na pagkatao ni Maverick. Maging ang mga international big shots ay mapagpakumbaba sa presensya ng lalaking iyon at nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit napakaalipin niya kay Nicole. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang ito ay tila lumampas sa hangganan ng mga regular na kaibigan. Masyado ba silang close, Nikki? Isang sigaw ng sorpresa ang nagmula sa gilid ng kumaway si Molly Stewart kay Nicole mula sa di kalayuan. Hawak-hawak niya si Tigger habang tumatakbo palapit kay Nicole sa sobrang sigla. Natigilan si Nicole at nakangiting tugon. She then whispered to Maverick, "She's Molly Stewart." Kumunat ang noo ni Maverick. Noon ay tumakbo na si Molly papunta doon at akmang yayakapin si Nicole nang mapansin niya si Maverick na nakatayo sa pagkakahawak ng braso. Natigilan siya saglit bago siya napasigaw sa gulat, "Ha! The Great God!" Walang ibang salita, tinabi ni Molly si Tigger at niyakap si Maverick, na nagpaputi ng mukha ni Maverick sa gulat. Nakaramdam ng hiya at hiya si Maverick habang inalis niya ang babaeng ito sa kanyang katawan. Naiinis siya habang sinabing, "Magkaroon ka ng respeto sa sarili." Paano mapangalagaan ni Molly ang paggalang sa sarili nang makita niya ang kanyang idolo? Hindi napigilan ni Molly ang kanyang pananabik at hindi siya nasaktan sa pagkakatulak palayo. Itinagilid niya ang kanyang ulo para tingnan ang matangkad at payat na Greek god ng isang lalaki. "I'm Molly Stewart. Nagpadala ako ng friend request sa'yo at marami kang binigay na payo sa akin." Sa oras na ito, naisip ni Molly na mahalagang isara ang distansya sa pagitan nila. Binigyan siya ni Maverick ng medyo nakakainis na tingin. "Alam ko. Ikaw ay walang alam, mabagal, at walang talento. Ang isang simpleng pagkalkula ay maaaring magpaikot sa iyo." Nang makitang ang pananabik ni Molly ilang segundo ang nakalipas ay unti-unting napalitan ng pagkabalisa, nagmamadaling hinatak ni Nicole ang manggas ni Maverick at umiling. Tumigil si Maverick, saka tumingin kay Tigger na gumagapang sa lupa. Nagbago ang tono niya. Pero, si Tigger ay maganda ang pagkakadisenyo at gawa sa solidong material. Tumangala si Molly kay Maverick at ngumiti. Parang nawala ang lungkot niya kanina. Isang tanggang tigre lang. Kaya ko pang magpatalino. Sinipa ni Tigger si Molly gamit ang mabalahibong paa nito bilang pagtutol. "Ikaw ang tanggang tigre. Ang tanga ng buong pamilya mo." Binigyan ni Molly si Tigger ng nagbabantang tingin at bumaling kay Nicole at Maverick. "Kilala niyo talaga ang isa't isa. Nikki, kaibigan niyo ba si The Great God?" Ngumiti si Nicole at tumango, saka hinayla ang braso ni Maverick. "Kaibigan ko si Molly, kaya kailangan mong maging mas mabait sa kanya. Huwag mo siyang tretuhin katulad ng pagtrato mo sa mga Doctor of Philosophy na students mo." Hindi nakaimik si Maverick. Umiwas siya ng tingin at nagpakawala ng mahinang ungol. Nagulat si Molly sa mga kamay at kinindatan si Nicole. Idinagdag ni Nicole, sasali sa proyektong ito bilang isang external consultant. "Molly, pakiusap, alagaan mo siya sa panahong ito." Nagulat si Molly sa kanya. "Ha? Ang dakilang Diyos ay makikinig sa aking utos." Napaisip si Molly. Nang makita ang nanginginig na katawan ni Molly, tumawa si Nicole at bumulong sa kanyang tenga. Ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat na itago sa ngayon. Tumanggo si Molly bilang pag-unawa at medyo tulala pa rin. Pagkatapos nilang magpaalam ay tumalikod na si Nicole at sumakay sa sasakyan. Ang lelayan ng kanyang palda ay hindi sinasadyang naipit sa siwang ng pinto, kaya napasigaw si Nicole sa pagkagulat. Tahimik na itinapon ni Maverick ang payong,
Lumuhad ang isang tuhod upang maingat na alisin ang pagkakawit ng palda ni Nicole, pagkatapos ay ibinalik ang gulat at tulalang si Molly. Ang kanyang boses ay napakalinaw at malamig habang sinasabi niya, "Pakiusap, tulungan mo akong itapon ang basura." "Salamat." Hindi na hinintay na sumagot si Molly, sumakay si Maverick sa kotse at isinara ang pinto. Ang kanilang sasakyan pagkatapos ay nawala sa ulan. Si Tiger, na naglalaro pa rin sa pool ng tubig sa gilid, ay naiwan at nalilito. Hindi pa ako nakakasakay sa kotse. Kabanata 130. Papa, mawa-mawa. Lumapit sina Gerard Lickman at Eric Ferguson kay Molly. Sabi ni Gerard, "Molly, kilala mo ba ang lalaki sa tabi ni Miss Stanton?" Nalulubog pa rin si Molly Stewart sa katotohanan na ngayon lang niya nakita ang The Great God na si Maverick na nagpapababa ng tangkad at ginagawa ang lahat para kay Nicole. Nakaramdam siya ng inggit ngunit nahanap niya ito ng nararapat. Pareho silang match made in heaven. Napaisip si Molly. Hindi niya sinasadyang tumango ang kanyang ulo, pagkatapos ay tiyak na umiling ito makalipas ang ilang segundo. "Hindi," sabi ni Nicole, "sikreto daw." Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata. Kinuha ni Molly ang suit jacket at payong sa lupa, saka tumalikod at tumakbo palayo. "Isa lang akong researcher at hindi ko kayang harapin ang mga negosyanteng ito." Lumingalinga si Tiger sa kaliwat kanan at idadial na sana ang numero ni Nicole gamit ang built-in function nito nang bigla itong kunin gamit ang isang kamay. Kumunot ang noo ni Eric at tinitigan ito, pakiramdam niya ay may kakaiba dito. "Kilala mo pa ba ako?" Ang kanyang malinaw at malamig na boses ay may dalang pagpipigil sa sarili. Pinaikit ni Tiger ang mga mata at sinipa ang apat na paa sa ere bilang pagtutol. Nag-aalangan niyang wika, "Douchebag. Gusto kong hanapin si Mama." "Douchebag." Namamangha si Gerard. Noon, kinaiinggitan ni Tiger si Eric Ferguson, kaya naiinggit ang lahat. Paanong biglang naging douchebag si Eric kay Tiger? "Little traitor, Papa ang tawag mo sa kanya noon. Nakalimutan mo na ba?" Napaiwas ng tingin si Tiger at nagpakawala ng malamig na singhot. Hindi siya karapat-dapat. Pagkatapos ng lahat, si Tiger ay isang robot lamang na walang damdamin. Masusuklam ito sa sinumang sinabihan ni Mama na kamuhian nito. Namula ang mukha ni Eric sa galit. Sa sandaling ito, tumakbo si Mitchell para ipasa kay Eric ang isang payong. Bago pa niya ito maiabot, sinigawan ni Tiger si Mitchell sa malinaw na boses, "Papa, mawa, mawa." Biglang nanigas ang katawan ni Mitchell, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Ang malamig na mga mata ni Eric ay nakatuon kay Mitchell, at ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani walang malungkot. Ikinaway ni Mitchell ang kanyang kamay. "Papa, ang gwapo mo." Nagpatuloy si Tiger. Nagpanik si Mitchell. Humagalpak ng tawa si Gerard. Awkwardly kumaibot ang sulok ng bibig ni Mitchell. Buti na lang at bumalik ang sasakyan kanina sa entrance. Malamig ang mukha ni Eric habang itinoon ang atensyon sa sasakyan. Bumaba ang lalaki sa sasakyan at inilahad ang kamay. "Pumunta ako para sunduin si Tiger." Malamig na ungol ni Eric at hinagis si Tiger. Pakiramdam niya ay sisabog na siya sa lahat ng galit na namumuo sa kanyang dibdib. Itinoon niya ang kanyang matitinding mata sa kotse sa likod ni Maverick. Maliban sa driver, walang ibang tao sa loob. Marahil alam ni Nicole na nandito si Eric at ayaw siyang makita. "Sonner, magkasintahan ba kayo ni Nicole?" Isang makahulugang sulyap si Gerard kay Eric at tinanong si Maverick. Ibinaba ni Maverick ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, "Hindi ko masabi." Kinawit ni Gerard ang labi at tinuro si Eric. "Alam mo ba kung ano ang relasyon nila ni Nicole?" Napatingin si Maverick kay Eric at bahagyang kumunot ang noo habang umiiling. "Hindi ko siya kilala," isip ni Maverick. Bago pa siya maipakilala ni Gerard, sobrang cold na ng tono ni Eric habang sinasabing, "I'm her dead ex-husband." Iyon ang sinabi ni Nicole tungkol sa kanya sa airport, na narinig niya. Sa sobrang galit ni Eric ay sumakit ang puso niya. Walang ekspresyon si Maverick habang tumango at sinabing, "Then all the more reason for me not to tell you." Pagkatapos noon, bumalik si Maverick sa kotse, at mabilis na nawala ang sasakyan. Tumawa si Gerard. Ang sama ng ugali niya kay Miss Stanton. "Ha. Si Eric ay nagpunas ng malamig na tingin kay Gerard, na agad namang tumahimik.
Lumapit si Maverick para sunduin si Nicole sa isang station platform sa hindi kalayuan. Nakaramdam ng kirot sa puso si Nicole habang hinahaplos niya si Tiger. I'm sorry. Hindi sinasadya ni Mama na iwan ka. Lumuhad si Tiger sa kanyang mga bisig at sinabing, kung gayon. Gusto ko ng Miss Garzaderog. Tumigil sandali si Nicole. Kailangan lang kumain ng mga alagang hayop ng ibang tao, ngunit ang kanyang alaga ay lumabas upang sunugin ang kanyang pera. Sige, bibilhin kita. Tiningnan ni Maverick si Tiger nang may paghamak at naisip, anong walang kabuluhang tigre. Kabanata 131. Alisin ang sagabal dito. Ibinaba ni Maverick ang kanyang phone at kumunot ang noo. Siya ay lubos na matyaga sa pagwawasto sa formula na ipinadala sa kanya ni Molly Stewart dahil siya ay isang perpeksyonista. Upang makahanap ng angkop na lugar para kay Maverick, tinanong ni Nicole si Yvette sa pinakamalapit na opisina ng pagbebenta ng ari-arian. Huminto ang dalawang babae sa harap ng isang property sales office nang makita nila ang isa. Kapos ba ang pamilya mo sa bahay? Napakaraming ari-arian ng Stanton Corporation, hindi ba pwedeng basta-basta na lang pumili? Naguguluhan si Yvette. Umiling si Nicole. Hindi. Ang mga property na iyon ay patok na sikat at mataas ang demand, kaya dapat ay napakaingay ng paligid. Hindi magugustuhan ng pangalawang kapatid ko. Ang opisina ng pagbebenta ng ari-arian ay elegante at tahimik. Mukhang nag-catering ito sa isang high-end na madla. Ito ay isang ari-arian na pagmamay-ari ng Ferguson Corporation. Miss Stanton, napunta ka ba sa maling lugar? Isang malamig at pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran. Lumingon si Nicole at sinalubong ang mga mata ng babae. Ha! Samantha Lynn. Tumaas ang kilay ni Nicole at ikanawit ang gilid ng labi. Mabuti pa yon. Bibili ako ng property nila. You're not welcome here. Umalis ka dito. Prangkang wika ni Samantha. Mabilis na nagbago ang ekspresyon niya kaya natulala ang lahat. Kung hindi dahil kay Nicole, nahulog kaya si Samantha mula sa isang corporate executive ng isang nakalistang korporasyon tungo sa isang property salesperson. Ginamit ng mga tao sa parehong industriya ang nakakainis na nakaraan ni Samantha para supilan siya. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng kumpletong 180 degree na pagliko para sa mas masahol pa. Ngumisi si Yvette sa gilid. Tama ba ang narinig ko? Gusto mong lumabas kami? Oo. Umalis ka na. Hindi tatanggapin ng lugar na ito ang negosyo mo. Si Samantha Lynn ay labis na mayabang. Agad na kinuha ni Nicole ang kanyang phone at mahinahong pinindot ito ng ilang beses. Sino ang hindi marunong tumawag ng reklamo? Hindi nagtagal, narinig ng isang mahusay na sales manager ang kaguluhan at lumapit. Nang makita niya si Nicole ay medyo natigilan siya. Naisip ng sales manager, kung hindi ako nagkakamali. Ito ang CEO ng Stanton Corporation. Sorry, hindi ko alam kung anong nangyayari dito. Pwede ba kitang tulungan? Sinubukan ng sales manager na kumalma. Nagtaas baba si Yvette at nagsalita ng disdainful, empleyado mo siya. Sinulyapan ng sales manager si Samantha at matiag ang nagpaliwanag. Empleyado namin si Sam dito. Graduate siya na kagagaling lang sa pag-aaral sa ibang bansa. Nag-abuga siya at may top-notch debating eloquence. She's very knowledgeable. Bagamat mula siya sa mayamang pamilya, gusto niyang ituloy ang sarili niyang career. Ang kanyang pagganap ay palaging maganda at siya ay napakapopular sa lahat. Naging makahulugan ang tingin ni Nicole nang marinig ang pagpapakilala ng sales manager. Saglit na nagbago ang mukha ni Samantha, saka siyang ngumiti ng natural. Manager, may konting hindi pagkakaintindihan lang. Please let me receive them. Ngumiti si Nicole at pinatugtog ang recording mula sa kanyang telepono, pinalakas, para marinig ito ng buong palapag. You're not welcome here. Umalis kayo dito. Oo. Umalis ka na. Hindi tatanggapin ng lugar na ito ang negosyo mo. Biglang namutla ang mukha ni Samantha nang lumingon sa kanya ang sales manager at gumawa ng split-second decision, Sam, you're fired. Tumingin si Samantha Lynn sa sales manager at nataranta. Siya si Nicole Stanton mula sa Stanton Corporation. Siguradong pumunta siya dito na may motibo. Shut up. Samantha Lynn, the customer is king. Pack up your things and umalis ka na dito. Saway sa kanya ng sales manager. Sa anong batayan? Galit na tanong ni Samantha.
Ako kasi ang customer. Nicole hooked her lips and added, Sam. Kailan ka pa naging rich kid pagbabalik ng abroad? Lahat ng inilarawan ng sales manager tungkol kay Samantha kanina ay ganap na peke. Tinatamad na itinaas ni Nicole ang mga talukap at sinulyapan si Samantha ng mapanukso. Saglit na nagyelo ang kutis ni Samantha. Tumingin siya kay Nicole ng malamig na tingin. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Dumating ang mga security guard. Kung si Samantha ay hindi umalis sa kanyang sariling kagustuhan, siya ay hihilingin na umalis. Ngumiti si Nicole at walang ingat na ikinabit ang kanyang mga daliri habang nakataas ang kanyang baba. Ang kanyang maselang at magandang mukha ay nagpakita ng isang inosente at kaakit-akit ng ngiti. Subukan mong ipakita kung sino ang boss. Kwalipikado pa ba si Samantha Lin? Kabanata 132. Because you're my ex-wife. Tanggapan ng Pangulo ng Ferguson Corporation. Napakatahimik na kahit isang pin drop ay maririnig. Sunod-sunod na tinapik ni Eric ang kanyang mga daliri sa desk na nagpaten sa nerbiyos ni Mitchell. Umupo siya roon na nakalubog ang mga mata at sinabi sa malamig na tono, pumunta siya sa opisina ng pagbebenta para bumili ng bahay. Magalang na nakatayo doon si Mitchell. Oo, personal na kinumpirma ito ng sales staff, at nakita ko na ang surveillance footage. Sumama si Miss Stanton kay Miss Quimby. Nandoon pa rin sila. Malalim ang mga mata ni Eric. Pagkaraan ng ilang segundo, tumayo siya at sinabi sa malinaw na boses, tara na at tingnan natin. Bagamat hindi alam ni Eric kung bakit napunta doon si Nicole, gusto niyang makita mismo kung ano ang ginagawa niya. Yes, sir, magalang na sagot ni Mitchell at naramdaman niya ang mabigat na hangin na bumabalot kay Eric. Laging hindi inaasahan ang reaksyon ni Eric sa tuwing may kinalaman ito kay Nicole. Ipinakilala ng sales manager ang ilang high-end na boutique apartment at maingat na nagtanong, Miss Stanton, nasisiyahan ka ba sa ganitong estilo? Ikaw ba ay maninirahan mag-isa? Umiling si Nicole at nagtapat sa kanya. No, I'm buying this as a gift. Isa siyang bachelor na kagagaling lang sa abroad. Kung may mga lumang furniture sa loob, pakipalitan ito ng Swiss furniture. It must be the best range cost isn't a problem. Ang aking pangalawang kapatid ay karapat-dapat sa pinakamahusay. Oo, miss. Napahinto si Eric na nasa pintuan. Nanlamig ang kanyang mga mata. Pumunta siya para bumili ng bahay para sa isang bachelor. Si Sonner ba yun? Kung ang eksenang ito ay kinunan ng may motibo at na-upload sa internet, agad itong magdulot ng malaking sensasyon. Binili ni Nicole ang ari-arian ni Eric Ferguson para matuluyan ang kanyang bagong kasintahan. Ang lungkot naman nun. Ha. Gusto ko kahit papaano matawa dito. Bakit ang galing ni Nicole? Dapat gumawa ng personal na rekomendasyon si Mr. Ferguson para sa kanyang dating asawa na bumili ng bahay para sa ibang lalaki. Simple lang ang kontrata. Hindi ito tiningnan ng mabuti ni Nicole at nanirahan sa unit na ito higit sa lahat dahil tahimik at liblib ang kapaligiran, na isang pambihirang mahanap. Kung hindi kasiya siya ang interior, papalitan na lang niya dahil hindi naman ito big deal. Pagkatapos ng pagpirma, bahagyang sinulyapan ni Nicole ang kanyang relo sa kanyang palso, pagkatapos ay kinuha ang kanyang pitaka at sinabing, babayaran ko na ngayon. Bago siya lumingon ay nagkagulo sa entrance. Agad namang yumuko ang sales manager bilang pagbati. Magandang araw, Presidente. Lumapit si Eric kay Nicole. Ang kanyang mga mata ay lumubog, at ang kanyang boses ay malinaw. Nakapili ka na ba? Alam niyang tanong dahil ngayon lang niya narinig ng malinaw ang lahat. Parang sinasadya niyang hanapin ang sarili niyang discomfort. Nang marinig ang boses niya, hindi lumingon si Nicole at naramdaman na lang niya ang nagbabagang tingin sa likod niya. Tila tumahimik ang paligid dahil dito. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay lumalamig na ng segundo. Umubo ang sales manager at nilayon na pagaanan ang kapaligiran. Dahil nandito si President Ferguson at kakilala si Miss Stanton, maaari kaming mag-alok sa iyo ng panloob na diskwento. Kinawit ni Nicole ang kanyang mga labi at malamig na ngumuso. Hindi ko siya kaibigan, kaya hindi na kailangan ng discount. Ang kapaligiran ay muling natigil. Inangat ni Nicole ang ulo at walang iwas na tinignan ang malamig at malalim na titig ni Eric. Lahat ba ng pumupunta para bumili ng bahay dito ay personal na tinatanggap ni Mr. Ferguson?
Bakit ako dapat kumuha ng hindi makatarungang pagtrato? Ayokong makita si Eric Ferguson. Naisip niya. Nicole, iba ka, wika ni Eric sa malambing na boses. Anong pinagkaiba? Nagtaas ng kilay si Nicole. Nagyayelong boses niya. Dahil ba CEO na ako ngayon ng Stanton Corporation? Ang pagtanggap ba ni Eric Ferguson ay itinuturing na Kat-Angie tanging paggamot? You're my ex-wife, kaya iba ka sa iba. Kabanata 133. Nabalo bago kasal. Nang lumabas sa bibig niya ang salitang, dating asawa, labis na hindi komportable si Eric Ferguson sa kanyang puso. Hindi niya mailarawan ang discomfort na iyon. Anong bahay ang gusto mo? Bibilhin kita, sabi ni Eric. Noon sa Share Fashion Show, kusang humingi ng yate si Nicole kay Kai. Ang eksenang iyon ay hindi pangkaraniwang tumatagos sa mga mata ni Eric. Naalala ni Eric na hindi pa siya nagbigay ng regalo kay Nicole. Kung tatanggapin ni Nicole ang regalo niya ngayon, baka mas gamaan ang pakiramdam niya sa sarili niya. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Nicole na parang may narinig na biro. Gayunpaman, walang emosyon sa mga mata niya. Bill it for me. Mr. Ferguson, you're really generous. Ganyan ka ba lagi ka generous sa ex mo? Bahagyang kumunot ang noo ni Eric at magsasalita na sana, ngunit hindi siya binigyan ni Nicole ng pagkakataong magpaliwanag. Ikaw na mismo ang nagsabi na ako ang ex-wife mo. Ibig sabihin, wala na tayong kinalaman sa isa't isa at wala na tayong dahilan para tanggapin ang regalo mo, baka subukan na naman ako ng pamilya mo na maglamang ng putik sa pagsasabi niyan. Isa akong gold digger. Napatingin si Nicole sa sales manager sa gilid. Magbabayad ng buo gamit ang card. Hindi niya gustong magkaroon ng utang kay Eric Ferguson, lalo na sa maliit na halaga ng pera. Ayaw man lang galawin ni Nicole ang pera ng pamilya Ferguson. Napunit ang sales manager habang nakatingin kay Eric na lalong kumunot ang noo. Sabik siyang makuha ang komisyong ito, ngunit papayagan ba ito ng amo? Si Mitchell, na nakatayo sa likod, ay tumingin sa sales manager, kaya naisipan ng manager na umalis kaagad. Magsasalita pa lang sana si Eric nang biglang tumunog ang phone niya. Kumunot ang noo niya at kinuha iyon. Biglang nagsalita sa kabilang linya. Ferg. Naaksidente si Wendy at nawalan ng maraming dugo. Nasa ospital siya ngayon. Dahil malapit sila sa isa't isa, naririnig ni Nicole ang usapan. Ano man ang oras, ang pangalang iyon ay laging nagpapaalerto sa kanya. Kumunot ang noo ni Eric at natulala. Ang kanyang mukha ay nababalot ng sapin ng inis at pagkabalisa. Got it. I'll be right there. Agad niyang ibinaba ang telepono at tumingin kay Nicole gamit ang madilim niyang mga mata. Naaksidente lang siya sa sasakyan. Alam ni Eric na malamang narinig ito ni Nicole. Ngumiti si Nicole na parang walang nangyari at ngumisi, Mr. Ferguson, napakababa talaga ng luck mo. Si Miss Quaid ba ay pas ang may siyam na buhay? Hindi man lang siya pwedeng mamatay pagkatapos ng maraming beses, pero kapag nandoon ka na, buhay siya at sumisipa. Naninigas ang mukha ni Eric. Agad na lumalim ang kanyang mga mata, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sumikip din ang dibdib niya. Mabuti na lang at hindi ko tinanggap ang regalo mo. Otherwise, I'll have to donate blood to that woman. You should leave that house to Miss Quaid instead and pray that she live well para hindi ka mabalo, bago ka pa magpakasal. Sabi ni Nicole na nagngangalit ang mga ngipin, saka bumaling sa sales manager. Napatingin si Eric sa likod niya. Masungit ang mukha niya at sobrang masungit. President, we should get going. Nakatanggap na rin si Mitchell ng tawag mula sa ospital. Sa ospital, si Keith Ludwig ay nakatayo sa pintuan ng ward habang si Ingrid Ferguson ay lumiit sa isang sulok, nanginginig sa takot. Anong nangyayari? Malamig ang boses ni Eric. Tinuro ni Keith si Ingrid. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Sa sobrang takot ni Ingrid ay napaiyak siya. Sa ilalim ng nakakatakot na titig ni Eric, sa wakas ay hindi niya napigil ang sumigaw ng, walang kinalaman sa akin yun. Dahil sa babae na iyon si Nicole. Pinilit niya. Malamig ang mga mata ni Eric. Anong kalokohan ito? Kanina lang niya kasama si Nicole, na walang alam sa bagay na ito, kaya paano magkakaroon ng koneksyon si Nicole sa aksidente sa sasakyan ni Wendy? Hindi naniwala si Eric sa sinabi ni Ingrid. Umiiyak si Ingrid at sinabing, totoo.
Sabi ni Wendy, galit na galit lang si Nicole sa pamilya natin dahil sa kanya, kaya hanggat namatay siya, hindi na tayo hahanapin ni Nicole. Kaya naman sumugod siya sa gitna ng daan. Hindi ba ito pinilit ni Nicole? Kabanata 134. Bumalik sa France. Natahimik si Keith at tinakpan ang mukha. Tumayo siya, tinapik ang balikat ni Eric, at pagod na bumantong hininga. Hindi naman sa lumilipat ako ng panig, ngunit si Nicole ay direktang mali sa pagkakataong ito. Malinaw na galit si Nicole kay Eric na mag-isa, kaya't nag-overthink lang si Wendy dito at ini-imagine ang sarili bilang kaaway ni Nicole. Kailan naging ganito ang marangal na Wendy? Napakagaling niyang isali ang sarili niya sa drama. Bumantong hininga si Keith at naglakad palayo. Walang tigil pa rin ang pagmumura ni Ingrid kay Nicole, pero hindi lang dahil kay Wendy. Kinasusuklaman niya si Nicole at nagseselos na si Nicole ay naging tagapagmana ng Stanton Corporation sa Magdamag. Simula noon, sumikat ang katanyagan ni Nicole sa Gentry Circle. Ano naman ako? Napaisip si Ingrid. Tuluyan nang nabaligtad ang katayuan ni Ingrid at Nicole. Ngayon, si Ingrid ang hamak. Lahat ng tao sa bahay ay galit sa kanya at hindi na siya binigyan ng anumang baon. Dahil lang sa kinuha ni Nicole ang Emerald Pipe. Ginugulo ni Nicole ang buhay ko. Napaisip si Ingrid. Tumahimik ka. Bulyo ni Eric sa malamig na boses. Tinakpan ni Ingrid ang mukha niya at umalis, umiiyak habang sumisigaw, "Mga bully kayong lahat." Nakatayo si Eric sa pintuan na may malamig at nagtatampo na mukha. Si Wendy na nasa loob ng ward, mukhang kalmado at medyo namumutla. Nagpunta si Mitchell upang magtanong tungkol sa sitwasyon, pagkatapos ay nagmamadaling lumapit upang iulat ang kanyang nalaman. Mr. Ferguson, ang ospital ay may sapat na renal blood na nakareserba. Miss Quaid, hindi naman seryosong nasugatan. Menor de edad lang na abrasion sa balat. Biglang naisip ni Eric ang sinabi ni Nicole. Mr. Ferguson, napakababa talaga ng IQ mo. Si Miss Quaid ba ay pas ang may siyam na buhay? Hindi man lang siya maaaring mamatay pagkatapos ng maraming beses, ngunit sa sandaling nariyan ka, siya ay buhay at sumisipa. Sa loob ng ward, nakahiga doon si Wendy na mapatla ang mukha. Nang makita niyang papasok si Eric ay nagliwanag ang mga mata niya. Eric, kung namatay lang ako, hindi na sana kita ginulo. Siguradong pinahirapan ka ni Nicole, di ba? Sobra na siya. Nakatayo doon si Eric na may hiwalay na lamig sa ilalim ng kanyang kalmadong mga mata. He spoke nonchalantly, sobra. She gave you so much blood, but you didn't even say a word of thanks and still think she's too much. Biglang umagos ang dugo sa mukha ni Wendy. She hurriedly explained, "No, I didn't mean that. Siyempre, I'm thankful for Nicole for donation blood, pero kasalanan niya na itinago niya ang identity niya." Tumingin sa kanya si Eric na walang ekspresyon ang mukha. So what? What does her concealing her identity have to do with you? Bukod kay Floyd Stanton na pinaalis si Wendy, na hindi imbitado sa anniversary gala ng kanyang kumpanya, walang ginawa si Nicole kay Wendy. Nakatayo doon si Eric na may malamig at masungit na mukha. Isang hindi maipaliwanag na iritasyon ang namamalagi sa kanyang dibdib. Ang kanyang walang pakialam na mga mata ay nananatili pa rin, at ang kanyang tono ay malamig habang determinadong sinabi, "Dapat kang bumalik sa France sa sandaling matapos ang anibersaryo ng kamatayan ni Hendrik. Mayroon silang magagandang pasilidad na medikal doon, na angkop para sa iyong paggaling. Kapag nakuha mo na. Bueno, ay sponsor kita sa loob ng 3 buwan pagkatapos nito, hihinto ako sa pagbibigay sa iyo ng mga gastos sa pamumuhay, upang makahanap ka ng iyong sariling paraan upang mabuhay." Iniangat ni Wendy ang kanyang ulo sa gulat, inihayag ang kanyang naguguluhan na ekspresyon. Umiyak siya at nagmamakaawa sa kanya. Eric, tumayo si Keith sa pintuan at umubo. Walang halaga ang halagang ito. Ferg, bakit kailangan mong magmadaling? Hindi sila binigyan ni Eric ng pagkakataong magsalita. Kinuha niya ang jacket niya at lumabas. Dahil wala naman, pwede kang pumalit kung gusto mo. Natigilan si Keith. Kumaibat ang sulok ng labi niya. Hindi pwede. Lahat ang pera ko nasa asawa ko. Si Wendy ay parang pasan na sinisipa ni Eric. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan. Napahawak siya ng mahigpit sa damit niya at nanginginig sa galit. Kabanata 135. Iskandalo o Tsismis.
Bago ito matapos, isa na namang aksidente ang nangyari. Ang mga larawan ni Eric na papasok labas sa ospital na nakuha at kumalat ng malawakan sa internet. Ang headline ng balita, ang bagong kalaguyo ni Mr. Ferguson ay nasa ospital, pinaghihinalaan na kanyang may bahay. Sinamahan ito ng isang larawan ni Wendy Quaid na nakahiga sa kama ng ospital at si Eric Ferguson na nakatayo sa pintuan, nakatingin sa kanya ng may malalim na pagmamahal. Mukha talagang true love. Walang awa talaga ang homewrecker na iyon na isipin na pwede niya itong maging asawa. Walang moralidad ang mga mayayaman. May mga kasanayan ang homewrecker na iyon. Dapat mag-focus na lang si Goddess Nicole sa career niya at magmana ng yaman ng pamilya niya. Ang mahalaga ay mayaman sa sarili niyang kakayahan. Opisyal na durog ang pag-asa ko na magkabalikan sila. Wala nang pag-asang makapag-asawang muli ngayon, ngunit huwag mag-alala, Nicole, mamahalin pa rin kita magpakailanman. Gusto ko sanang itanong kung may queue number ba para maging boyfriend ni President Nicole. Nang magising si Nicole sa umaga, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yvette bago niya masabi kay Maverick ang magandang balita na nakahanap na siya ng bagong tahanan. Laging mas maagap ang tawag ni Yvette kaysa alarm clock. Nikki, nakita mo na ba ang balita? Nasa balita na naman si Eric Ferguson. Napabuntong hininga si Nicole at naisip na wala na itong bago. Ito ba ay iskandalo o chismis? Skandalo. Nagpa siya si Yvette ng may katiyakan. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa internet ang nag-isip na ito ay isang magandang bagay. Then I'll have to see it. Maybe I'll find some fun out of it. Tumawa si Nicole, kinuha ang tablet sa mesa, pagkatapos ay nag-click sa forum. Oo naman, ang headline ay pangalan ni Eric Ferguson, pati na rin sa kanya. Napaawang ang labi ni Nicole. Bakit nakalagay din ang pangalan ko dyan? Panatag si Yvette sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ito tungkol sa iyo sa pagkakataong ito. Ito ay palaging walang magandang kapag ang kanyang pangalan ay pinagsama sa Eric Ferguson's. Malamig na ungol ni Nicole at isinara ang pahina. I don't wanna talk about him. I'm going to run now. Kung namatay si Wendy Quaid, magtataas sana ng baso si Nicole para magdiwang, pero hindi pa patay ang babaeng iyon at gusto pa niyang ipakita ang kanyang pag-iral. Ang hangin ay maganda at kaaya-aya, na may amoy ng kasariwaan pagkatapos ng ulan. Ito ay nakapagpapalakas. Nagpadala ng text message si Nicole kay Maverick tungkol sa address ng kanyang bagong tahanan, pagkatapos ay lumabas kasama ang kanyang telepono. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkaalis ni Nicole sa gate ng kanyang kapitbahayan, hindi mabilang na mga kamera at telepono ang lumitaw sa kanyang harapan. Pinalibutan siya ng mga reporter. Miss Stanton, may relasyon ba talaga si Mr. Ferguson at Miss Quaid? Miss Stanton, ano sa tingin mo tungkol sa bagay na ito? May mga chismis na ikaw ang nag-utos ng car accident ni Miss Quaid. Totoo ba? Totoo ba na bumili ka ng hitman? Miss Stanton, magtutulungan pa rin ba ang Stanton Corporation at Ferguson Corporation sa isa't isa? Pakisagot mo kami. Kumunat ang noo ni Nicole. Bago pa siya makapagsalita ay nabangga ang kanyang telepono sa kanyang kamay at hindi man lang siya nakayuko para kunin ito. Hindi niya maintindihan kung bakit napakaraming reporter ang biglang sumulpot sa kanyang tirahan. Kung gusto nilang malaman ang tungkol kina Eric at Wendy, tanungin na lang nila, di ba? Napaatras si Nicole at nagpanik. Bago pa man siya matamba ay may malaking kamay sa likod niya na umakbay sa bewang niya. Bumungad sa kanyang harapan ang kaakit-akit at perpektong side profile ni Kai. Sa pagkakataong ito, may lungkot at galit sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hey! Kahit papaano, medyo masakit ang mga mata ni Nicole. Sinangga ni Kai si Nicole sa kanyang mga braso at walang pag-iwas na tumingin sa mga reporter sa kanyang harapan. Napakalamig ng tono niya. Saang media ka galing? Sandaling natahimik ang mga reporter ngunit hindi pa rin nila binaba ang kamera at telepono sa kanilang mga kamay. Bagamat malaking balita ang hitsura ni Kai dito, hindi nang ahas ang mga reporter na magsulat tungkol sa kanya. Iyon ay dahil si Kai ay may kahanga-hangang malawak na koneksyon at mapagkukunan sa bilog. May chismis na minsan ay may nakahuli sa kanya sa isang scandal with an actress, pero bago pa ito pumutok ay biglang nagdeklara ng bankruptcy ang media outlet na iyon at permanenteng may draw sa industriya. Kaya,
Nagkaroon ng hindi nakasulat na tuntunin sa industriya na walang dapat maghukay ng dumi kay Kai. Ang isang bagong reporter ay walang kamalay-malay tungkol dito at nagtanong, Miss Stanton, ano ang iyong relasyon kay Kai? Maaari mo bang sagutin ang tanong tungkol kay Mr. Ferguson at Miss Quaid? May kinalaman ba sa iyo ang aksidente sa sasakyan ni Miss Quaid? Kabanata 136. Don't ride on my popularity. Halatang medyo nagalit si Nicole dahil talagang naglakas loob na lang silang maglagay ng putik sa kanya. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang suntukin ang isang tao. Ang presensya ni Kai ang nagpalakas ng loob as kanya. Excuse me, I'm not from the entertainment industry and have no obligation to answer these questions. If you guys dare to block my way again, I'll call the police. Malakas, malinaw, at walang kompromiso ang boses niya. Naisip ba nila na ako ay isang uri ng D-lister na hindi naglakas loob na magsalita dahil sa minor scandal na ito? At saka, si Mr. Ferguson at Miss Quaid ay tunay na isang match made in heaven. Taos-puso akong hiling sa kanila ang pinakamahusay. Nagulat din ako gaya ng sino man sa aksidente ni Miss Quaid, ngunit ang pagbibintang mo sa akin ng walang batayan ay katawa-tawa. Kung siya ay napatay sa paanuman ng nahulog na malaking bato mula sa langit, dapat din ba akong paghinalaan na nanunuhol sa Diyos? Ang malamig at solemn na nakapaligiran ay naging medyo nakaka-relax sa isang sandali, at ang ilan sa mga reporter ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Huminga ng malalim si Nicole para pigilan ang galit sa kanyang dibdib, saka nagsalita sa seryosong tono, huwag mo akong idamay sa anumang bagay na may kinalaman sa dalawang iyon sa hinaharap. Huwag mo nang subukang sakyan ang kasikatan ko. Pagkatapos noon, diretso at desidido si Nicole habang tumalikod para umalis, naiwan si Kai. Napaawang ang sulok ng bibig ni Kai. Bukod kay Kai, si Nicole lang ang magsasabi sa mga reporter. Nagkatinginan ang mga reporter at nag-aalalang tumingin kay Kai. Hindi nila alam kung aalis o mananatili. Nang makitang kinukuha ng mga reporter ang kanilang kagamitan, malamig na ngumuso si Kai. Wala kang gustong itanong sa akin. Ayaw mo bang malaman ang relasyon namin ni Nicole? Ask me how I'll feel about what happened to them. Bagamat ang sinabi ni Kai ang pinakagustong malaman ng mga reporter na ito, alam din nilang hindi nila kayang guluhin si Kai. Nang papaalis na ang grupo ng mga reporter, humakbang si Kai at hinawakan ang pinuno. Nakaka-intimidate ang tono niya. Anong nagmamadali? Hindi pa ako tapos magtanong. Saglit na huminto ang pinuno at isang old-timer sa industriya, kaya alam niyang nasa delikadong tubig siya ngayon. Hey Kai, wala na kaming maitatanong. Kung may gusto kang malaman, pwede mo kaming itanong. Sinong nagsabi sa'yong sumama ka? Sabi ni Kai sabay clenched teeth. Nagpanik ang pinuno. Ay hindi naman. Not telling. Taga morning news ka, right? Tatawagan ko ang boss mo. Simula ngayon, huwag mo nang isipin na makakasali ka sa kahit anong showbiz activities. Bumalik ka na lang at i-print mo ang mga luma mong dyaryo. Babala ni Kai sa malalim na boses. Walang ibang nang-ahas na sumulong. Nang makita nila ang sitwasyong ito, mabilis silang umalis. Lahat sila ay maliliit na fries, kaya hindi mahalaga kung tumakas sila. Walang magawang ipinikit ng pinuno ng grupo ang kanyang mga mata. Okay. I'll tell you. Nagtaas ng kilay si Kai, saka inabot para ayusin ang kwelyo ng lalaki habang ikinakabit ang labi nito sa isang tamad ng ngiti. Ganun naman dapat. Magkakaroon ka lang ng future kung may discerning eye ka. Ang nangungunang mamamahayag ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang young lady ng Ferguson Corporation na si Ingrid Ferguson. Mapanganib na ipinikit ni Kai ang kanyang mga mata at ngumisi. Humakbang siya at mamulong ng ilang salita sa tainga ng reporter, ngunit ang nag-aalangan na tingin ng reporter na iyon ay hindi nasiyahan kay Kai. Hindi ka payag. Kung ayaw mo, hahanap na lang ako ng iba. Hindi siya pinilit ni Kai at nginisyan. Ako. Payag ako. Sumang-ayon ang reporter na may mapait na mukha. Kung maglakas loob siyang tumanggi, may trabaho pa kaya siya bukas. Sa nangyari, isang malaking pagkakamali ang pagdating para kabkuban si Nicole ngayon. Nagsisi ang reporter na kinuha ang perang ito. Kinuha ni Kai ang isang tseke mula sa kanyang bulsa at pilit na isinuot sa bulsa ng reporter. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya. This is just your runner's fee. At saka,
Kung meron man tungkol kay Nicole in the future, you'd better make editor. Tumangala ang reporter at walang kamalay-malay na nagtanong, ano ba talaga ang relasyon niyo ni Nicole? Lovers. Mga kaibigang may benepisyo. Napaisip ang reporter. Isang bakas ng panganib ang bumungad sa mga mata ni Kai, at prangka ang tono nito habang sinasabi, I have Nicole's back. Bakit hindi mo hulaan kung ano ang relasyon namin? Natural, ang reporter ay hindi nang ahas manghula at ayaw na niyang malaman. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo palayo sa abot ng kanyang makakaya. Malamig na ungol ni Kai at kinuha ang phone ni Nicole na nahulog sa lupa kanina. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at bumalik sa itaas ng dahan-dahan at dahan-dahan. Pagbukas niya ng pinto ay nakabihis na si Nicole para pumunta sa opisina. Nang makita niyang nandito pa si Kai, tinanong niya, bakit hindi ka pa umaalis? Inabot ni Kai at pinitik ang kanyang noo. May konsensya ka pa ba? Inabot niya ang phone niya na buo pa rin. Kumuha ka ng bodyguard na susundan ka. Iba na ang status mo ngayon, kaya dapat kasing tigas ka ngayon. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi, kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan si Dominic Young ng Falcon Entertainment sa harap ni Kai. Mr. Young, wala akong pakialam kung magkano ang halaga nito, siguraduhin lang na ang top trending topic sa susunod na 3 araw ay ang two-timing Eric Ferguson at ang kanyang babae na si Wendy Quaid ay mapupunta sa gusto nila. Kabanata 137. I screw your apology. Pakiramdam ni Kai ay masyado niyang minamaliit ang kapatid. Nang marinig ang utos ni Nicole, naramdaman niyang masyado siyang naawa sa ibinilin niya kanina sa reporter na iyon. Not bad. She finally acts like a strong independent woman. Napaisip si Kai. Ibinaba na ni Nicole ang telepono at tumingin kay Kai. Pupunta ako sa opisina para sa isang meeting, ano naman sayo? Nang makitang nasa mood pa rin si Nicole para makipag-meeting at hindi apektado ng lahat ng ito, ngumiti si Kai at pansamantalang nagsalita, I wanna take Tigger home. Dad has been kunin niya ako palayo with me lately. I'm about to be overwhelmed. Ang sarap maghanap ng kaunting cutie para ma-divert ang atensyon ni Dad. Napaisip si Kai. Saglit na nag-isip si Nicole at sumang-ayon dito. Kinailangan niyang pumunta sa J&L Corporation para i-follow up ang proyekto sa panahong ito, kaya wala na rin siyang panahon na makipaglaro kay Tigger. Sa ganitong paraan, mas maganda kung ang papa at kapatid niya ang mag-aalaga kay Tigger. Tuwang-tuwang tumalon si Kai at mukhang kabaligtaran ng ekspresyon na kanina pa niya ginamit para takutin ang reporter. Great! Mauna ka na. Familiar na ginamit ni Kai ang kanyang fingerprints para buksan ang front door ni Nicole at tumakbo para yakapin si Tigger. Hindi na kaimik si Nicole. Hindi ko matandaan ang pagrehistro ng kanyang mga fingerprint. Ferguson Corporation. Nagmamadaling sinabi ni Mitchell kay Eric ang tungkol sa pinakabagong uso sa internet. Ang numero 1 trending topic ay isang video ni Nicole na mariing kinundena ang mga reporter. Sa video, nanalo sa puso ng lahat ang kagandahan, malamig na salita, at matigas na ugali ni Nicole habang sumagot sa mga reporter. Umalis ka girl. Si Nicole ay isang CEO at hindi mo kailangang tiisin ang iyong kalokohan. Gaya nga ng sabi niya, huwag mong sakyan ang kasikatan niya. Ang gusto lang ng Nicole natin ay maging CEO, okay. Napakawalang awa ng manipulative na Wendy na iyon. How is hurting herself gonna be of any use? Nabangga ng kotse ang manipulative na iyon. Kawawang sasakyan. Siguradong malas ang bumangga sa kanya. Ang mga reporter sa kasalukuyan ay walang anumang profesional na etika. Dapat nating protektahan ang ating presidente Nicole. Ang gwapo ni Kai. Sakto namang lumabas ang bida, pero isang linya lang ang sinabi niya. Ang gwapo talaga ni Kai. Makasusubo lang ang cheating couple na yan. Itigil mo na ang pagsali kay Nicole sa lahat ng kalokohang drama mo. Ang mukha ni Eric ay hindi kapani-pani walang madilim, at ang kanyang boses ay malamig at mahigpit. Paano napunta ang mga reporter kay Nicole? Napaawang ang labi ni Mitchell. Bahagya siyang natigilan. Yun ba ang punto? Ang punto ay ikaw na ngayon ang pinakakinasusuklaman na tao sa internet. Kung hindi mo ipaliwanag ang iyong sarili, habang buhay kang magiging scumbag sa mata ng mga netizens. Ang presyon ng hangin sa opisina ay napakababa. Nag-aalangan na nagsalita si Mitchell, baka masyado silang maingay.
Pagkatapos ng lahat, sina Nicole at Eric ay sapat na upang mapanatili ang buong industriya ng entertainment. Kung pareho silang magde-debut, walang ibang celebrities ang makakatalo sa kanila sa kasikatan. Malamig at madiin ang mga mata ni Eric. Siguro. Anong ibig mong sabihin? Nakita niya kung gaano nawala si Nicole sa simula hanggang sa nagpakita si Kai, at kung gaano siya kalakas ng loob sa presensya nito. Ito ay naging lubhang hindi komportable kay Eric. Agad na naramdaman ni Mitchell ang galit ni Eric at nagmamadaling pinayapa ito. Walang nang iistorbo ngayon kay Miss Stanton. Don't worry, President. Si Eric ay sinulyapan siya ng madilim at mabigat na tingin at malamig na ngumuso. Pumunta ka at alamin kung sino ang may gawa nito. Oo, Ginoo. Ilang minuto lang ay basang-basa na si Mitchell sa malamig na pawis. Bilang pinakakakayahang katulong ni Eric, hindi kailanman naunawaan ni Mitchell ang dahilan sa likod ng buong serye ng magulong pag-unlad pagkatapos ng diborsyo. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, hindi gaanong pinapansin ni Eric si Nicole, kaya bakit ngayon ay nag-aalala na siya ngayong hiwalay na sila? Ang proyekto ng J&L ay nagpapatuloy ayon sa plano. Sa mga unang yugto, ang 3 partido ay dapat magkita araw-araw upang makakuha ng update sa pinakabagong sitwasyon upang mabago nila ang programa ng naaayon. Si Nicole ay hindi nagmaneho sa pagkakataong ito at pinapante siya sa kanyang driver doon. Ang kanyang huling aksidente sa sasakyan ay medyo nakakatrauma pa rin para sa kanya. Pagdating ni Nicole sa opisina ni J&L, nakita niya ang isang bagong-bagong sasakyan sa kabilang kalye na mukhang pamilyar na pamilyar. Bumaba si Eric Ferguson mula sa sasakyan. Matangkad at maganda ang pangangatawan. Ang kanyang mga tampok ay inukit sa pagiging perpekto, at siya ay nagpapalabas ng malamig na aura. Umakto si Nicole na parang hindi siya nakita at lumabas ng sasakyan niya. Nakasuot siya ng mahabang dark green na halter na damit na nagmukhang mas kitang-kita at maliwanag. Siya ay may isang magiting at marangal na ugali. Nicole. Humakbang si Eric at gustong ipaliwanag sa kanya na ang mga paratang at pambobomba kanina ng mga reporter ay hindi niya gawa. Ayaw niyang hindi siya maintindihan kahit kaunti. Kabanata 138. Sabi niya serves you right. Hindi man lang sumulyap si Nicole kay Eric. Not to mention greeting him, she completely ignored his existence and walked into the lobby of J&L Corporation with her purse. Bawat bahagi niya, mula sa talampakan ng kanyang sapatos hanggang sa hibla ng kanyang buhok, ay hindi pinapansin si Eric. Ang paraan ng paglalakad niya ay parang hangin, matulin at banayad. Magalang na pinagbuksan siya ng pinto ng security guard sa pinto. Nagpasalamat siya sa guard at mahinahong pumasok. Nang makita siya ni Eric ay bahagyang kumunot ang noo niya. Ang kamangmangan niya ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Wala na talaga siyang pakialam sa akin. Hindi ko na siya mabasa. Naisip ni Eric. Naglakad ang lalaki papunta sa pinto. Bago pa mabuksan ng security guard ang pinto, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa gilid. Sila ay agresibo at dumating na handa. Maraming mga reporter ang dumagsa sa paligid ni Eric dala ang kanilang mga kamera at kagamitan. Mr. Ferguson, may plano ba kayo ni Wendy Quaid na magpakasal ngayong taon? Gusto mo ba talaga itong ginang? Mr. Ferguson, ilan ang girlfriend mo? Tatanggapin ba ng pamilya Ferguson ang may bahay na ito bilang iyong asawa? Bakit mo gustong bumili ng trending topics para lang sur-on si Miss Stanton? May sasabihin ka ba sa kanya? Labis na malungkot ang mukha ni Eric habang tahimik siyang nakatayo doon. Pinandilatan niya ang reporter sa harapan na pinakamaraming nagtatanong. Agad na natakot ang reporter sa nakakatakot na tingin ni Eric at napaatras. Nagtatanong pa ang mga nakapaligid na reporter, at medyo magulo ang eksena. Agad namang pumunta ang mga security guard ng opisina at hinaila ang mga reporter palayo kay Eric. Isang landas ang naalis para kay Eric, ngunit hindi siya nagmamadaling umalis. Biglang tumahimik ang eksena saglit. Mabangis at malamig ang tono niya habang sinasabi, kung muli kayong magpapakita sa harap ng aking mga mata, tuluyan na kitang mawala sa industriyang ito. Ang mga salita ni Eric ay hindi lamang isang babala. Sa sandaling ito, malamig at tahimik ang hangin. Walang may lakas ng loob na magbitaw ng isa pang salita at nagtinginan sa isa't isa ng may kaba. Maging ang reporter na nakatanggap ng tseke ni Kai ay hindi nang ahas na magsalita ng isa pang salita sa oras na ito.
Tamad na sumandal si Nicole sa rehas ng ikalawang palapag at tiningnan ang sitwasyon sa ibaba. Gaya ng inaasahan ang ugali ni Eric. Kahit ano pa ang sitwasyon, parati siyang hindi nababagabag. Ganun din ang mapang-api niyang aura. Hindi nakakagulat na maaari siyang maging presidente ng Ferguson Corporation. Siya ay tunay na pambihira bilang isang tao na kayang niyanig ang buong lungsod sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang paa. Bumaba ang gilid ng labi ni Nicole. Gaano man kagusto si Eric kay Wendy Quaid, hinding-hindi niya maalis ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang homewrecker. Isa pa, naghanda rin si Nicole ng malaking regalo para kay Wendy. Walang kamalay-malay na tumingin sa itaas si Eric at biglang nakita ang figurine ni Nicole sa ikalawang palapag. Nagtama ang kanilang mga mata. Parang walang ibang tao sa paligid. Marahang kumapit ang nakababang labi ni Nicole. Nakataas ang kilay niya sa isang undisguised gloating face. Masarap ba sa pakiramdam? Tinitigan siya ni Eric ng malalim na mga mata. Tumayo si Nicole at tinapik ang high heels niya sa lupa. 3 salita ang binigkas niya bago siya tumalikod para umalis. Parang walang nakapansin sa eksenang ito. Pinalayas ang mga reporter at muling tumahimik ang pasukan. Agad namang lumabas si Gerard Lickman mula sa President's office para batiin si Eric. Hindi kumibo si Eric at nakakunot lang ang noo. Kitang-kita niya ang bibig nito. Sinasabi niya, "Serves you right." Pumasok si Nicole sa conference room. Sumunod naman si Eric. Pagkaupo nilang dalawa, nagsimulang magkwento ang kinauukulan tungkol sa progreso ng proyekto. Nang matapos ang report, tumingin si Gerard sa 2 tao sa kaliwat kanan at bahagyang umubo. Malapit nang matapos ang preliminaries, kaya medyo makapag-relax tayo sa pasulong. Gayunpaman, kailangan pa rin nating magdesisyon sa lokasyon ng pilot experiment. Dapat ba tayong pumili ng urban area o suburb? Any thoughts? Yung mga suburb, syempre. Ang artificial intelligence ay inaayos pa. Kung may aksidente, mas madaling makontrol ang mga suburb. Seryosong wika ni Eric. Pinutol siya ni Nicole. Dahil ito ay papasok sa lungsod sa lalong madaling panahon o huli. Paano ito iaangkop sa kapaligiran kung ang eksperimento ay nasa isang hindi pamilyar na lugar? Mukhang napaka-host mo sa akin, sabi ni Eric. Kung hindi, bakit palagi niyang pinabulaanan ang kanyang mga opinyon? Ngumisi si Nicole at mukhang walang pakialam habang nakataas ang kanyang mga mata. Malamig ang tono niya. Mr. Ferguson, tanggalin mo na lang yung mukhang. Kabanata 139. Maaaring mapunta sa kamatayan ang Magdaraya. Sa sunod-sunod na pananakit na ginawa ni Eric Ferguson kay Nicole, hindi nabawasan kahit kaunti ang pagkapuot nito sa kanya. Awkward na sumulyap si Gerard Lickman sa 2 tao. Saglit na tumahimik ang kapaligiran. Natahimik si Eric habang nakatitig kay Nicole ng madilim at malalim na tingin. Dahil sa hindi nakukuhang pagmamataas at kawalang interes ni Nicole, napagtanto ni Eric ang lawak ng puot at matagal nang hinanakit ni Nicole. Nakakakilabot ang pakiramdam na ito na parang may pumiga sa kanyang puso. Bahagyang umubo si Gerard at sinubukang pagaanan ang sitwasyon. Sa tingin ko ang sinabi ni Pangulong Stanton ay may katuturan. Sa huli, pumayag din si Eric sa proposal ni Nicole. Nang matapos ang pulong, mabilis na lumapit si Mitchell kay Eric. President, bumagsak ang stock ng Ferguson Corporation. Si Nicole ang huling lumabas ng silid, kaya narinig niya ang pangungusap na ito ng napakalinaw. Paglungkuran sila ng tama. Napaisip si Nicole. Napakalamig ng boses ni Eric. Get to the point. Ibinigay ni Mitchell ang iPad sa kanyang kamay, binuksan ang webpage, at ipinakita kay Eric ang maliwanag at kapansin-pansing pulang letrang matatagpuan sa tuktok ng mga trending na paksa. Dapat mapunta sa kamatayan ang mag-asawang manloloko na sina Eric Ferguson at Wendy Quaid. Iyon ay napakalantad na hindi namamalayan na puot. Ginamit pa nila ang totoong pangalan nina Eric at Wendy, na parang hindi sila natatakot na maimbestigahan. Ang mga komento at retweet ay tumaas, sapat na upang makaapekto sa mga presyo ng stock ng Ferguson Corporation. Ang trending topic na ito ay binili ni President Nicole, di ba? Masyadong mabilis ang sagot niya. Talagang mabibili ng pera ang paghihiganti. Pumunta sa kamatayan, cheating couple. Si President Nicole ang pinakamagaling. Ang trending na paksang ito ay dapat na mauna. Lagi kong susuportahan si Nicole. Kailangan nating mag-set up ng fan club para sa kanyang stat,
At tayo ang unang sasali. Sinulyapan ni Eric ang mga komento at natahimik ng ilang segundo. Bigla niyang inangat ang ulo niya para tingnan si Nicole na nandoon pa rin at nakikipag-usap kay Gerard. Kalmado ang mukha niya na walang bahid ng gulat. Tila naramdaman ang linya ng paningin ni Eric, sumulyap si Nicole sa gilid at mahinang binawi ang tingin. Nagkunwari siyang walang mali at nagpatuloy sa pagtatanong kay Gerard tungkol sa ilang bagay. Kinawit ni Eric ang kanyang mga labi at sinabi sa malalim na boses, "Nicole." Ngumisi at ngumisi si Nicole habang nakatingin kay Eric. "Mr. Ferguson, hinahanap mo ba ako?" Napansin ni Gerard na sa tuwing magkikita ang dalawang ito ay tila nagpupuri sila ng spark sa isa't isa na maaaring masunog ang iba sa kanilang paligid. Ang trending topic online. Ikaw ba? Si Eric ay 80% sigurado na si Nicole iyon. Hinawi ni Nicole ang kanyang buhok na nasa tainga at sinabi sa hindi magiliw na tono, "Oo, ako ito." Inamin niya ang kanyang ginawa. Ngumisi si Nicole. Nanlamig ang mga mata ni Eric. May sasabihin pa sana siya, ngunit hindi siya binigyan ni Nicole ng pagkakataon. "Gusto ko ring malaman mo kung ano ang pakiramdam ng mapag-alitan." Ang lamig ng boses niya at ang lamig ng mga mata niya. "Mr. Ferguson, you should control your sister and lover. If they dare to find trouble with me again, I'll make them go viral." Alam ni Nicole na ang mga reporter na kumubkob sa kanya ngayon ay tinanggap ni Ingrid Ferguson, walang duda para kay Wendy Quaid. Dahil iyon ang kaso, kinailangan ni Nicole na ibalik ang pabor. Nagsalubong ang kilay ni Eric. Problema. Anong klaseng gulo? Agad siyang nagkaroon ng premonition sa kanyang puso. "Bumalik ka at tanungin mo sila. Mr. Ferguson, palagi kang minamanipula na parang tanga, pero iniisip mo na napakatalino mo." Mula nang maghiwalay, hindi na obligado si Nicole na tiisin sila. Hindi mahalaga kung ang pamilyang Ferguson o ibang tao, kung sino man ang maglakas loob na sampelan siya ng isang beses, babayaran niya ito ng 10 ulit. Mabigat ang presyo. Malamig na ngumuso si Nicole at tumingin kay Gerard. "Mr. Lakeman, mauuna na ako." "Alam. Mag-ingat ka, President Stanton." Tumalikod na siya at umalis. Palay-patlipat ang tingin ni Gerard sa dalawang tao bago tuluyang dumapo kay Eric. "Mr. Ferguson, hindi ito maliit na problema." Alam niyang may mali sa Ferguson Corporation sa panahon ng pagpupulong, ngunit hindi siya pipili ng panig sa neutralidad. Malamig na napalingon si Eric sa gilid. "Alisin mo na agad ang trending topic. Anong ginagawa ng PR team natin?" Nahihirapang nagsalita si Mitchell, "Mr. Ferguson, hindi lang maaalis ang trending topics. This time, ang presidente ng Falcon Entertainment ang nasa likod nito. Si Dominic Young ang subordinate ni Kai at nakipag-isa pa sila sa ilang foreign media companies na nagnanais na panatilihin ito saglit." Sandaling tahimik at mapang-api ang hangin. Huminto sandali si Mitchell at nagpatuloy, "Hindi lang iyon, narinig ko na maraming beses na nag-crash ang system ng platform na parang may hacker na kumukontrol sa isang dayuhang internet protocol. Ni hindi nila matrace ang hacker, kaya hindi na lang nila ito ma-withdraw ng ganun na lang. President, sinuri ko ng mabuti ang sitwasyon at nalaman kong kinuha ni Miss Ferguson ang mga reporter para kabkuban si Miss Stanton ngayon na aminin ang pagkatalo at humingi ng tawad kay Miss Stanton. Si Nicole ay dumating na handa, at ang mga Ferguson ay malinaw na nawala ang unang pagkakataon. Hindi napigilan ni Gerard na isipin ang sarili, hindi mo talaga masasaktan ang mga babae, lalo na ang napakaganda at may kakayahang babae. Malamig at nagtatampo ang mga mata ni Eric habang nakasaidelong sulyap kay Mitchell. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid at nagbilin, "Sabihin mo kay Ingrid na pumunta siya dito ngayon." Kabanata 140. Inalis magpakailanman. Dinala si Ingrid sa Ferguson Corporation. Pati phone niya ay kinumpiska. Nakatayo siya doon ng masama at tumagilid para tingnan si Eric. "Kuya, bakit mo ako pinatawag na pumunta bigla?" Puno ng lamig ang mukha ni Eric. Mabagsik at masungit ang boses niya. "Ano sa tingin mo?" Nanginginig si Ingrid at tumangging aminin ang kanyang kasalanan. "Paano ko malalaman?" "Hindi mo alam." Ngumisi si Eric, saka sumigaw sa pinto. "Ipasok mo siya." Itinulak ni Mitchell ang nangungunang reporter sa silid. Nakangiting pumasok ang reporter at maingat na yumuko. "Hello, Mr. Ferguson. Magandang araw, Miss Ferguson."
Nakita ni Ingrid ang reporter at naisip niyang pinagtaksilan siya nito. Natarante siya at tumakbo para hilahin ang braso ni Eric. Kuya, huwag kang makinig sa kanya. Lahat ng sinabi niya ay peke. Hindi ko sila kinuha para suruan si Nicole. Wala man lang sinabi ang reporter, pero inamin na muna ito ni Ingrid. Nang makita ang nanlalamig na mga mata ni Eric, biglang nakaramdam ng takot si Ingrid. Dahan-dahan niyang binitawan ang braso ni Eric. Hindi ko talaga sinasadya. Ingrid Ferguson, umaarte ka pa rin na parang wala kang kasalanan pagkatapos magdulot ng mga ganitong kahihinatnan. Mariing pinandilatan ni Eric si Ingrid gamit ang malamig at malalalim nitong mga mata. Nagdala ng lamig ang boses niya. Tila may hindi nakikitang puwersa na bumabalot sa paligid. Walang kamalay-malay na napaatras si Ingrid. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya natitiis ng kapatid niya. Bigla niyang naalala ang ibinabala sa kanya ng kanyang ina. Huwag kailanman suwayan si Eric o subukan ang kanyang pasensya. Bakit ang bottom line ni Nicole si Eric? Bakit hindi ko siya mahawakan? Habang iniisip ito ni Ingrid, mas lalo siyang naiinis. Magpapanggap pa lang siyang naagrabyado at magpapakita ng kahinaan para guluhin ang sitwasyong ito nang mabilis siyang binatukan ng reporter. Mr. Ferguson, Miss Ferguson ay hindi pa nakakagawa ng pinal na bayad, ngunit dahil hindi ko nagawa ang aking gawain, hindi ako naglakas loob na hilingin ito. Maaari mo ba akong pakawalan? Halatang mas malamig ng ilang degrees ang paligid. Tumahimik ka, sigaw ni Ingrid sa reporter. Ano ang isang pipi? Insensible imbecile. Napaisip si Ingrid. Ingrid Ferguson, isa lang ang pagpipilian mo. Pumunta ka at humingi ng tawad kay Nicole ngayon. Namumula ang mga mata ni Eric sa nakakatakot na pang-aapi. Why should I apologize to her? It didn't work out as planned anyway. Ang pagbaliktad ng sitwasyon online ay hindi nakaladkad kay Nicole sa putik. Sa halip, nagkaroon ito ng problema sa Ferguson Corporation. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan si Ingrid. Paano magkakaroon ng ganoong swerte si Nicole sa bawat pagkakataon? Malamig ang boses ni Eric. Maaari mong piliin na huwag pumunta, ngunit huwag mong subukang kumuha ng isang sentimo mula sa pamilya kailanman muli. Napatingin sa kanya si Ingrid dahil sa gulat na may maputlang mukha. Huwag mo ring subukang manghiram ng pera sa pangalan ng pamilya natin. Ipapaalam ko sa lahat na pinalayas ka na sa pamilya Ferguson. Malalim ang boses niya na may mapang-akit at mabagsik na aura. Madilim ang mga mata ni Eric, at walang init ang kanyang mukha. Siya ay isang tao na gagawin ang kanyang sinabi. Sa wakas ay napagtanto ni Ingrid na hindi siya nagbibiro. Nanginginig siya at naagrabyado habang sinasabi, bakit mo siya pinapaboren? Di ba hiwalay na kayo? Hindi mo ba sasamahan si Wendy Quaid? Sino si Nicole? Bakit kailangan pa akong ipahiya ni Eric dahil kay Nicole ng paulit-ulit? Malalim at malamig ang boses ni Eric. Ingrid Ferguson, simula nang ginulo mo si Nicole sa mga kalokohang paraan, bumagsak ang stock ng Ferguson Corporation, at nawalan tayo ng mahigit $1 bilyong sa loob lamang ng ilang oras. Ano sa tingin mo? Sa isang iglap, ang silid ay naging kasing lamig ng isang ice cellar. Laking gulat ni Ingrid kaya hindi man lang siya makapagsalita. Nawala ng higit sa $1 bilyong. Gumastos lang ako ng higit sa $100,000 para kunin ang reporter para maghanap ng gulo kay Nicole. Isip ni Ingrid. At saka, wala akong kinalaman kay Wendy Quaid. You'd better get the facts straight. She will never have a single thing to do with our family. Malamig na tinignan siya ni Eric at lumabas. Lagi ba akong nagkakamali ng ideya? Naninigas ang katawan ni Ingrid, pagkatapos ay nagsimula siyang magpanik at manginig. Nagkaroon siya ng foreboding feeling. Pagkaalis ni Eric, pumasok si Mitchell at tumingin sa reporter. You may leave. Remember what Mr. Ferguson said. Huwag subukang mag-iba mula sa bilog ng negosyo. Bumalik ka sa entertainment industry mo para dyan. Or else, you won't even know how you die. Oo. Mabilis na sumang-ayon ang reporter at tumakbo palabas sa 1 segundo. Itinaas ni Mitchell ang kanyang salamin at lumapit sa tulalang si Ingrid. Miss Ferguson, pinatawag ka ni Old Master Ferguson. Natigilan si Ingrid. Tama. Hindi ako pababayaan ni Lolo. Anong sabi ni Lolo?
Sumagot si Mitchell, hiniling niya na pumunta ka sa loob ng 20 minuto. Kung hindi, aalisin niya ang iyong pangalan sa rehistro ng pamilya Ferguson magpakailanman.